Numero A, 054, pakiusap, sa bintana numero 2. Kamakailan, may balita tungkol sa isang kliyente na gumamit ng bank card ng kanyang tatay upang mag-withdraw ng pera na nahuli sa isang sitwasyong patunayan na tatay ko ang tatay ko. Kaya, paano ko mapapatunayan na akin ang bank card ko? Ako, si Nika Reyes. Upang mag-apply para sa pagtaas ng credit limit, pumunta ako sa bangko ng 8 a.m. para pumila. Pero dahil sa dami ng papeles, ang teller ng bangko, si Febe Santos, pinaghintay ako hanggang 4 p.m. Napunan ko na lahat. Pwede ba nating gawin ang pagtaas ng limit ngayon? Kailangan mo ring magbigay ng patunay na sa iyo ang card na ito. Kaya, paano ko mapapatunayan na akin ang bank card ko? Paano ko malalaman? Hindi ako ang gumawa ng mga patakaran. Kung hindi, ikaw na maghanap at alamin kung paano patunayan na sa iyo ang card na ito. Napakaraming regulasyon, kailan ko kaya mahahanap? Kung hindi dahil sa isang bata na nangangailangan ng pera agad para sa operasyon, babalik ako at aalis. Pwede bang mag-relax ng patakaran? Kailangan ko ng pera ito kaagad. Kailangan kong ilipat ito ngayon. Sa totoo lang, ang pera na ito ay kailangan para magligtas ng buhay. Hindi ko na kayang maantala pa. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 70,000 piso. Ang bank card ko ay nagpapahintulot lang ng maximum withdrawal na 7,500 piso bawat araw. Nag-schedule ako ng 5 appointment para sa malaking pag-withdraw ng pera, pero lahat ay tinanggihan. Wala na akong ibang pagpipilian, kaya nagdesisyon akong mag-apply para sa pagtaas ng limit. Binibining Reyes, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero patakaran ay patakaran. Ang pagtulong sa iyo ay hindi malaking bagay, pero kung malaman ng boss na hindi kumpleto ang mga dokumento, mawawalan ako ng trabaho. Bukod dito, sino ba ang nag-withdraw ng pera ng walang kailangan? Magsasara na kami. Bumalik ka bukas. Pero, Tandaan mong dalhin ang patunay. Kung hindi mo gagawin, hindi ito matutuloy. Nika, busy ka ba? Si Yana ay gumagaling. Inirerekomenda ng doktor na operahan siya sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung may pera ka na. ma'am, susubukan ko ang aking makakaya. Hindi ako pinapayagan ng bangko na mag-withdraw. Wala akong magawa ngayon. Huwag kang mag-alala. Maraming teller sa bangko ang ganyan. Talagang mahigpit. Huwag kang makipag-away sa kanila. Mag-ingat ka na huwag masaktan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Makakakuha ako ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Kailangan mo ng sertipiko para patunayan na sa iyo ang card? Oo, kailangan ko ng pera ngayon na. Pero kung ganyan ang patakaran, wala akong magagawa. Sige, teka lang. Gagawin ko na para sa iyo ngayon. Eto na. Salamat. Siya na naman? Kumusta? Pwede na ba akong mag-apply? Bakit nagmamadali ka? Kailangan ko pang i-verify kung lehitimo ang mga dokumento mo. Tapos na ba? Pwede na bang i-adjust ang limit? Tigilan mo ako sa pagmamadali. Ano ba ang pagmamadali? Hindi mo ba nakikita na may iba akong ginagawa? Uy, hintay ka lang ng konti. Bigyan mo ako ng pahinga. Dapat, ikaw ang humahawak ng aking transaksyon. Ilang dokumento lang. Kailangan mo ng 1 oras para suriin? Bukod dito, tapos na yung tao sa katabing counter. Uy, natapos nila sa 10 minuto. Ako, ano na, halos 2 araw na at naghihintay pa rin ako. Paano naging pareho yan? VIP client siya sa bangko namin. Isang VIP na panauhin. Nagdedeposito siya ng daan-daang milyon kada taon. Pero magkano ang laman ng card mo? Ganyan ba talaga ang tingin mo? Ibalik mo ang mga dokumento ko. Hindi na ako makikipag-transact sa iyo.
Hahanap na lang ako ng iba. Tingnan ko para sa iyo. Ano bang ugali mo? Sa kasamahan ko? Pareho lang ang resulta. Tsaka, sinabi ko sa iyo kahapon na ihanda ang lahat ng dokumento. Pero kulang ka nito, kulang ng iyan. Ako pa ba ang may kasalanan? Sabi ko, ibigay mo ang mga dokumento. Kumalma ka, pwede ba? Susuriin ko na ngayon. Huwag mong patigilin ang pila. Tama na. Babae ka rin. Bakit mo pinapahirapan ng staff? Mag-unawa ka naman. Noong una akala ko kasalanan ng staff, pero lumalabas, hindi mo kumpleto ang mga dokumento. Sige. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras. Kailangan ko pumasok ngayong hapon. Inubos mo ang isang oras para sa sarili mo. Paano naman ang iba? Maghintay lang ng konti, okay? Binibining Reyes. Hayaan mong suriin ko ang mga dokumento mo ngayon. Huwag mong patigilin ang pila. Ako ang pumipigil? Ikaw ang nag-aaksaya ng oras. Paano naging ako ang nag-aaksaya ng oras? Galing magpalipat ng sisi. Para makuha ang pera ng mabilis, titiisin ko na lang. Pasensya na, hindi ito gagana. Hindi pumasa sa review. Susunod. Papunta. Kumusta? Paano kita matutulungan? Kailangan ko ng pagtaas ng credit limit. Sige, aasikasuhin ko na yan agad. Salamat. Bakit kailangan lang niya ilang dokumento para maayos yon? Pero ako, dami kong papeles. Hindi pa rin naaaprubahan. Sinasadya mo ba to? Ma'am, yung customer na yon, 1,500 lang ang increase. Yung hinawakan ko syempre mabilis lang. Ano ba ang mga assets mo? Pumapasok ka dito humihingi ng 10,000 dolyar na credit. Syempre kailangan mong maghanda ng maraming dokumento. Kung hindi, hindi papasa sa review. Anong ibig mong sabihin? Iniinis mo ba ako? Sabihin mo sa akin. Ano pa bang ibang dokumento ang kailangan ko? Ilang dokumento pa ba? Paano ko malalaman? Kailangan mong maghintay na i-check ko ng paisa-isa. Pumunta ka sa likod at maghintay. Maghintay hanggang matapos ang lahat ng negosyo ng iba. Saka ko aasikasuhin ang sayo. Ituloy mo. Susunod. Nika, sinabi lang ng doktor lumala na ang kondisyon ni Yana. Suggest nila na mag-ipon tayo ng pera para sa operasyon sa loob ng 3 araw. Kung maantala pa tayo, tataas ang panganib. Kaya mo bang maglaan ng ilang pondo? Kung talagang hindi mo kaya, kalimutan mo na. 2 araw lang. Siguradong ipapadala ko sa iyo ang pera. Kahanga-hanga iyan. Maraming salamat, Nika. Masasabi mo ba sa akin ngayon kung ano pang mga dokumento ang kailangan? Ang anak ko ay naghihintay ng operasyon sa bahay. Kailangan namin ng 70,000 piso. Pwede bang mag-exception ka? Pakiusap, maawa ka. Ayusin mo ang credit limit para sa akin. Mayroon pa akong ilang trabaho. Okay. Hintayin kita. Para taasan ang limit, kailangan naming patunayan ang isang bagay, na ikaw ay ikaw. At ako ay ako. Sinasabi mong kailangan kong patunayan na ako kahit nakaupo ako rito, kaya gaano pa karaming patunay ang kailangan ko? Mahirap bang patunayan na ikaw ay ikaw? Hindi mo man lang mapatunayan kung sino ka? Hindi ba mahirap? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na kailangan pang patunayan ang sarili sa bangko. Ang aking ID at talaan ng pamilya ay narito lahat. Hindi ba ako makapagpatunay kung sino ako? Kailangan ko bang hukayin ang buong puno ng aking pamilya bago mo ako paniwalaan? Eh di hukayin mo. Kung hindi ka makapagbigay ng patunay, tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras ko. Ikaw ang gustong mag-withdraw ng pera, hindi ako. Kung hindi mo makuha ang patunay, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo ng perang ito. Kung ang lahat ng pera ko ay hindi nakakulong sa iisang card na ito, sa ngayon, lilipat ako ng ibang bangko sa isang saglit.
Kaya naghintay ako rito buong araw. At sa huli, gusto mo akong patunayan na ako ay ang aking sarili. Kumusta? Sa pagkakataong ito, kailangan kitang mag-issue ng isa pang sertipiko para sa akin. Kailangan kong patunayan na ako ay ako. Si. Gusto mo pa bang itaas ang iyong limitasyon ng kredito o hindi? Itong limitasyon ng kredito, hindi ko na ito tataasan. Bakit ka biglang tumigil sa pagtulong? Hindi ba tutulong ka sa bayad sa operasyon ni Yana? Noong nagmamadali ako, nagtagal ka pa. Ngayon, hindi na ako tutulong. Ngayon mo lang nalaman kung gaano kahirap magmadali, ha? Sa kasamaang palad, hindi ko sasabihin sa'yo. Ako, si Mika Reyes. Hayaan kitang maghintay ng kaunti pa. Kalimutan mo na ang negosyo, tapos na ako. Ibalik mo sa akin ang bank card ko. Ikaw ang gustong magnegosyo, at ngayon ikaw naman ang umaatras. Pinaglalaruan mo ba ako? Bago kita ginulo, sadyang pinahirapan mo ako ng maraming beses. Pinaikot-ikot mo ako para sa mga walang kwentang sertipiko. Noong niloloko mo ako, bakit hindi mo sinabi iyon? Sumusunod lang ako sa proseso, ayon lahat sa patakaran. Pero ngayon sadyang ginugulo mo ang trabaho ko. Pwedeng airport kita sa paggambala sa operasyon ng bangko. Ipa-blacklist ka sa bangko. Ang ginawa ko ay makatuwiran at legal. Wala kang dahilan o karapatan na i-blacklist ako. Ibalik mo sa akin ngayon ang bank card ko. Pasensya na, ma'am. Dahil hindi mo mapatunayan kung sino ka, may mga duda ako. Ang card na ito at ang pera sa loob ay hindi sa iyo. Ayon sa patakaran, pwedeng i-freeze ito. Mag-isip ka ng mabuti. Kung i-freeze mo ang account ko ngayon, garantisadong hindi lang mawawala ang trabaho mo, kundi magbabayad ka rin sa iyong pang-aabuso at paglabag. Ha, nakakatawa naman. Sumusunod lang ako sa patakaran. Anong kahihinatnan? Kita mo, pina-freeze ko ang bank card mo. Ano, hindi naman malaking bagay. Itong card, iwan mo na lang dito. Kapag kaya mo nang patunayan kung sino ka, bumalik ka at aalisin ko ang freeze. Kanina ay sinusubukan kong iligtas si Yana, kaya nagtimpi ako. Pero ngayon, Bebe Santos, akala mo kaya mo akong yurakan. Nasaan ang tagapamahala? Ang teller mo sinadyang manggulo ng customer at nag-freeze ng account ng illegal. Magsasampa ako ng reklamo. Tumigil ka sa pagsigaw. Ginugulo mo ang kaayusan ng bangko. Security, kunin niyo siya at ilabas. Ikaw, masyado na akong mabait. Sinaktan mo ako. Sino ang sumisigaw? Ako ang tagapamahala ng bangko. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Ginoong Lim, pumunta ako para mag-apply ng pagtaas ng credit limit. Itong empleyado mo ay pinahinto ang application ko. Naghingi siya ng iba't ibang mga dokumento. Ngayon, ayoko na gawin. Pina-freeze niya ang card ko. Kaya, paano mo ito hahawakan? Gisto Lim, sumusunod lang ako sa pamamaraan para masiguro ang kaligtasan ng ari-arian ng customer. Ano bang masama sa kaunting dagdag na pagsusuri? Hindi siya nakikipagtulungan. Hindi siya makapagbigay ng kumpletong dokumento. At sinaktan niya ako. Tingnan niyo, Ginoong Lim. Dito niya ako sinaktan. Santos, alam ko ang mga pamamaraan ng bangko. Para sa pagtaas ng credit limit, ang mga kinakailangang dokumento ay may malinaw na listahan. Hindi ka maaring humingi ng hindi kailangan na dokumento. At talagang hindi mo dapat guluhin ang mga customer.
Binibining Reyes, ang mga pamamaraan ng aming bangko ay medyo komplikado, pero para ito sa kaligtasan ng iyong ari-arian. Naiintindihan naming nagmamadali ka, pero hindi ka pwedeng manakit ng tao. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Kailangan mo lang makipagtulungan. Tayo ay isang lipunang may batas. Kahit na ano, mali ang manakit ng tao. Kaya, hiningi niya sa akin na patunayan na akin ang card ko at na ako talaga ang sinasabi ko. At noong hindi ko mapatunayan, pina-freeze niya ang card ko. Iyan ba ang patakaran ng bangko ninyo? Patunayan na ikaw ay ikaw? Kailan nagkaroon ng bangko natin ng ganoong katawa-tawang patakaran? Santos, saang regulasyon ito galing? Ang kapal ng mukha mo. Paanong nangahas kang magdagdag ng mga kahindik-hindik na kahilingan? Ginugulo mo ang nakatakdang kaayusan. Ginoong Lim, nagsasagawa lang ako ng normal na beripikasyon. Tama na, iuulat ko ito sa punong tanggapan. Sa pagkakataong ito, ayon sa mga regulasyon, makakatanggap ka ng isang formal na babala. Humingi ka agad ng tawad kay Binibining Reyes. Pasensya na. Hindi ko matatanggap ang paghingi ng tawad mula sa isang tulad mo. Isa lang ang hiling ko, i-unfreeze agad ang bank card ko. Binibining Reyes, humihingi ako ng paumanhin sa abala na dulot ng pagkakamali ni Santos. Ngunit tungkol sa pag-unfreeze ng bank account, kailangan mo pa ring magbigay ng legal, balidong patunay ng pagmamay-ari ng pondo. Kami ay poproseso agad ng pag-unfreeze para sa iyo. Ano? Kailangan pa ng mga dokumento? Ang mga naunang dokumento ay hindi maayos na hinawakan ni Santos. Sa pagkakataong ito, talagang kailangan. Sige. Makikipagtulungan ako sa iyo sa huling pagkakataon, pero umaasa ako, natutuparin mo ang iyong salita. Santos, kapag ang babaeng ito ay nagdala ng mga dokumento bukas, dapat mong agad iproseso ang pag-unfreeze ayon sa regulasyon. Makisama ng buo, huwag kang magtangka ng anumang daya. Naiintindihan? Oh, bukas hahawakan ko ito ayon sa regulasyon. Babalik ako at aayusin ang mga dokumento ngayon, at babalik bukas. Si. Uy, Yumi. Mayroon akong mga dokumento na kailangan ko ng tulong mo sa pag-aayos at dalhin sa aking lugar mamaya. Ito ang testamento na ginawa ng iyong tiyo at tiya bago sila namatay. Nakasulat ito ng malinaw na ang perang ito ay sa iyo. At ang kanilang overseas patunay ng kita ng pondo. At ang monthly standing order kapangyarihan ng abogado. Inayos ko na lahat para sa iyo. Salamat sa iyong pagod, Yumi. Kung hindi dahil sa mga katawa-tawang patakaran ng bangko, hindi ko mag-abala sa iyo na pumunta rito. Walang problema. Ako ang iyong pinakamatalik na kaibigan pagkatapos ng lahat. Sa mga dokumentong ito, kahit na dumating ang presidente ng bangko, kailangan niyang i-unfreeze ang account ko. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na gawing mahirap ang mga bagay para sa akin bukas. Febe Santos, talagang gusto kong malaman kung malalaman mo na ako ang nagligtas sa anak mo. Nika Reyes, anong itsura ng mukha mo? Nika, tinawagan kita kagabi ng buong gabi. Bakit hindi ka sumagot? Bakit mo biglang pinatigil ang pondo? Si Yana lang ang anak ko, at ako'y isang solong ina. Kung wala siya, wala na akong matitira sa buhay ko. Sa ganitong kritikal na oras, hindi ka pwedeng umatras. Nanay ni Yana, gusto ko ring tumulong, pero ni-freeze ng bangko ang card ko, kaya hindi ako makakuha ng pera. Baka dapat magmadali kang maghanap ng ibang tutulong. Akala ko may malaking problema. Ang ilang teller ng bangko ay sobrang strikto. Wala silang alam sa pagiging flexible. Bakit hindi ka pumunta sa bangko kung saan ako nagtatrabaho? Ako na mismo mag-unfreeze ng account mo. Talagang hindi mo na kailangan ng kahit anong patunay. Kaya kong gawin sa loob ng 5 minuto. Ang bagay na pwedeng gawin sa 5 minuto, Febe Santos. Pero binigyan mo ako ng hirap sa loob ng 3 araw. Sige, pupunta ako sa iyo ngayon. Febe Santos, sana talaga, kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao, hindi ka masyadong magulat. Malaki talaga ang pabuya para sa manlolo kong ito, pero ang totoo niyang pangalan ay pareho talaga sa aking online alias. Kaya ikaw si Nika Reyes.
Ikaw si Nika Reyes? Hindi, maling tao ang tinutukoy mo. Mukha siyang parang hinahanap na takas na may reward na 100 at 50,000 dolyar. Kailangan kong kumpirmahin. Nika, hayaan mo akong kunin yan para sa iyo. Hindi na kailangan. Huwag kang masyadong magalang sa akin. Natulungan mo na si Yana sa kanyang 70,000 dolyar na bayad sa operasyon. Pamilya naman tayo. Si Febe Santos ay dapat nagkamali sa akin para sa ibang tao. Hindi ba siya tumingin? Sige, Febe Santos. Sinabi ng manager mo kahapon, tutulungan akong i-unfreeze ang account ko. Nasa akin ang lahat ng papeles. Tara na. Sandali, hindi mo ba nakikita na busy ako? Umalis ka sa daan. Ikaw, sabi mo mali ang tao, kaya tanong ko sa iyo, pumunta ka sa bangko para i-unfreeze ang account mo, di ba? Paano mo nalaman? Ang galing ng pagkakataon. Dahil ako ang tumawag sa iyo dito. Nika, ako ang nanay ni Yana. Ibibigay mo sa akin ang card. Ako na ang magpapa-unfreeze niyan ngayon din. Ang aking Yana ay naghihintay pa rin ng pera mo para sa operasyon upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya totoo ngang mali ang tao. Akala ko dahil sa wanted status ko, mahirap i-unfreeze ang card ko. Hindi ako makapaniwala na may ganitong pagkakataon na dumating sa akin. Nanay ni Yana, tingnan mo, hindi talaga ako nakapag-isip ng maayos. Bilisan mo, pakiusap i-unfreeze ang card ko para sa akin. Sa sandaling matapos, isasalin ko ang pera kay Yana. Hindi natin pwedeng patagalin ng bata. Tara na! Magandang araw po. Salamat sa tip. Pagkatapos ng aming beripikasyon, ang tao sa larawan ay talagang ang manloloko na si Nika Reyes. Umaasa kami na matutulungan mo kami palawain ang oras. Darating ang opisyal sa ilang sandali. Tigil. Hindi mo ba narinig? Ina-withdraw niya ang pera para sa operasyon ni Yana at nagkakagulo ka pa? Umalis ka sa dinadaanan ko. Sabi ng manager mo kahapon, tutulungan daw niya akong i-unfreeze ang account ko. At saka, nauna ako rito. Empleyado ka ng bangko at hinahayaan mong sumingit ang iba? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Ano ang pagmamadali? Si Binibining Reyes ay nagwi-withdraw ng pera pambuhay. Pag unfreeze ng account mo, wala yan kumpara sa pagligtas ng buhay. Maghintay ka lang. Uulitin ko, nauna ako rito. Kung hindi mo muna i-unfreeze ang account ko ngayon, hindi ka aalis dito? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang anak ko ay malubha ang sakit. Si Binibining Reyes ang mabait na nagpopondo sa operasyon ng anak ko. Pumunta siya sa bangko ngayon para i-unfreeze ang account niya. Para i-withdraw ang pera para sa operasyon ng anak ko. Kung maantala ang perang ito, ikaw ba ang magbabayad? Oy! Nanay ni Leo! Pahinaan mo lang! Pahinaan! Wala nang kailangan mag-ingay sa maliit na bagay. Naiintindihan ko? Naiintindihan ko. Kayong mayayaman na nag-charity. Ayaw lang ninyong magyabang. Ayaw mo lang magyabang? O wala kang maipagyayabang? Kinaglorify mo ang isang manloloko. Febe Santos, ang tanga mo talaga. Parang hindi ko alam kung may pera si Nika. Sino ka ba para magkalat ng kalokohan dito? Paano kung manloloko siya? Hindi ka ba natatakot? Alam ko kung sino ang nagligtas sa anak ko. Paano siya magiging manloloko? At hinahadlangan mo ako sa lahat ng ito. Huwag mong sabihing ikaw talaga si Nika Reyes. Tama, ako si Nika Reyes. Ako si Nika Reyes. Nakakaaliw yan. Sabi mo ikaw si Nika Reyes? Pwede ko ring sabihin na milyonaryo ako. Akala mo, hindi ko alam na ang pangalan sa ID mo ay Silu Reyes? Zyla Reyes ang nakalagay sa ID ko. Pwede ko bang tawagin ang sarili ko na Nika Reyes? Katawa-tawa. Isang taong hindi man lang makapagpataas ng credit limit at nagpapanggap ka pang siya? Makakapaglabas ka ba ng 70,000 piso? Kung kaya ko o hindi ko kailangang patunayan sa'yo. Aking sinta. Sino ang tinatawag mong aking sinta? Sa tingin ko wala ka lang pera at desperado. Umalis ka sa harapan ko. Nika, hayaan mong unahin ko ang negosyo mo. Sabi ko sa'yo, nauna ako rito. Nasaan ang tagapamahala? Tagapamahala? Walang silbi ang pagtawag sa tagapamahala. Wala siya, tumahimik ka lang. Isasama ko si Nika upang mag-withdraw ng pambayad sa operasyon. Babalikan ko ang sayo. Alam kong nagmamadali ka, pero ang negosyo ni Binibining Reyes ay mas apurahan. Nakataya ang buhay ng isang bata. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko sa kanya, i-unfreeze ko agad ang account mo. Hindi sasayangin ang oras mo. Tama, nagmamadali akong kumuha ng perang pambuhay. Hindi talaga ako makapaghintay kahit isang segundo. Pakiusap, mag-exception lang. Ano bang problema ng babaeng ito? Inililigtas niya ang buhay ng isang bata? Apurahan?
Ano naman ang masama kung siya muna? Eksakto. Ang pag-unfreeze ng account ay hindi naman malaking bagay. Bakit napakatigas mo? Ang lamig. Febe Santos, dahil gusto mong maghukay ng sarili mong libingan, tutulungan kita. Sigurado ka ba na gusto mo siyang unahin at asikasuhin ang negosyo niya? Tama? Wala nang makapipigil sa'yo. Tama ba? Tama. Siya, sasamahan ko kayong dalawa. Doon na lang ako maghihintay. I-unfreeze mo ang card ko. Tara na. Nika, maraming tao sa lobby. Dadalhin kita sa VIP lounge para ma-unfreeze. Huwag kang mag-alala. I-unfreeze ko agad ang card mo at mag-withdraw ng 70,000 piso. Hindi ka matatagalan. I-withdraw mo agad. Kapag na-unfreeze na, kung malaman niya na meron lang akong ilang libong piso, malalantad ako. Walang problema. Gagawa na lang ako ng dahilan at i-brush off ko. Sige, tara na. Febe Santos, hayaan mong ipaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon. Kung matutuloy ang deal na ito, mas mabuting huwag kang magsisi. Kahit magsisi ka, hindi ako. Kung gusto mo pa ring magnegosyo, umupo ka ng tahimik dito. Huwag kang makialam. Sige, hindi ako makikialam. Huwag ka lang umiyak sa akin mamaya. Ako? Magsusumamo sa iyo? Nabaliw ba ako? O ikaw? Hinding-hindi ako magsusumamo sa iyo. Sinabi mo iyan na hinding-hindi ka hihingi ng tulong sa akin. Tama. Ako, si Febe Santos, sa buong buhay ko, hinding-hindi hihingi ng tulong sa iyo. Nika, na-unblock ko na ang bank card mo. Pero bakit nagkakamali pa rin ang card na ito? Madalas akong gumagawa ng charity at marami akong transfer. Kaya naman abnormal ang pagpapakita nito. Kaya ngayon, pwede na bang mag-withdraw ng 70,000 piso? Pwede? Pero Ano? bigla kong naalala, may kailangan akong gawin, naapurahan. Kaya, sandali, antayin mo ako rito. Pagkatapos kong gawin ang aking gagawin, babalik ako para i-withdraw ang pera para iligtas ang iyong anak. Huwag. Hindi ba magta-transfer ka ng pera para gamutin ang batang iyon? Hindi pa namin nakikita ang 70,000 piso. At alis ka na? Tama, Nika. Ang pag-transfer ng 70,000 piso, hindi naman matagal. Gawin mo na lang. Wala ka bang account ko na? I-transfer mo na lang ang pera sa dati kong account. Isang pindot mo lang? Ilang minuto lang iyan. Busy na busy ako. Kung hindi ako aalis ngayon, hindi ako makakarating sa oras. Tigil dyan! Sa tingin ko hindi ka busy. Hindi mo kayang mag-withdraw, di ba? Tigilan mo na ang pag-arte. Manloloko ka. Nag-makeup ako ngayon. Imposible. Para madaling makilala? Huwag mo akong siraan. Anong manloloko? May gagawin talaga ako. Ang deal ko na ito ay may kinalaman sa malaking pera. Milyong-milyong piso ang kita. Kung maantala ako ng 1 minuto, mawawalan ako ng 25,000 piso. Tigilan mo na ang kalokohan. Paano naman magiging manloloko si Nika? Matalas ang mata ko. Sige, okay. Dahil sobra kang nagtitiwala sa kanya, hayaan mo siyang mag-withdraw ng 70,000 piso para gamutin ang sakit ng anak mo. Nika, makinig ka. Kahit na sobrang busy mo, ang sakit ng anak ko hindi na kayang maghintay pa. Kaya sabihin mo sa akin, maaari mo bang ipadala muna ang bayad sa operasyon, saka ka na gumawa ng iyong negosyo? Mukhang kung ngayon hindi ako makalabas ng pera, hindi ako makalabas dito. Sige, isang withdrawal lang. Hindi naman malaking bagay, di ba? Okay. Ang galing! Maraming salamat, Nika. Si Nika ay malapit nang mag-withdraw ng pera para sa akin. Kung sasabihin mong si Nika ay manloloko, pupunitin ko ang bibig mo. Talaga? Di pusta tayo? Pusta sa ano? Pusta na kung kaya ba niyang mag-withdraw ng 70,000 piso para gamutin ang sakit ng anak mo. Kung matalo ka, luhod at humingi ng tawad dito. At ngayon, kung matalo ako, hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Sige, deal. Hintayin mo lang matatalo ka. Hindi ka ba mag-withdraw ng pera? Sige, ituloy mo. Tingnan natin. Sige na, Nika. Ipakita mo lang sa kanya. Kapag na-withdraw mo na ang pera, sisirain ko ang bibig niya. Kukunin ko siya para sa iyo. Sige na, Nika. Ano pang hinihintay mo? Naalala ko lang, itong bank card ko, hindi kaya ng malaking transfer. Hindi mailipat ang 70,000 piso ng sabay-sabay. Tama nga. Naalala ko sa telepono na magre-request ka ng pagtaas ng credit limit. Pinahirapan ka ng teller. Tumangging taasan. Oo, yun nga. Sige, isang random na dahilan
mula sa manloloko at si Febe Santos, aking sinta, naniwala. Matutulungan kitang taasan ang credit limit mo. Ilang minuto lang. Para taasan ang limitasyon, hindi ba kailangan ng maraming dokumento at patunay? Wala siyang anumang patunay. At gagawin mo lang para sa kanya? Ito ay emergency. Iba ito sa iyo. Kapag ibang tao, laging emergency. Pero pagdating sa akin, kailangan ko ng lahat ng dokumento. Febe Santos, sobrang double standard mo. Sige, kung gusto mo siyang tulungan ngayon, ayos lang din. Wala akong pakialam. I-record ko lang yung mukha mong double standard at magrereklamo sa bangko. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng tagapamahala mo. Ikaw, Kung gusto mong mag-withdraw, maraming paraan para makakuha ng pera. Pwede ring cash. Kahit may limitasyon sa withdrawal, kung ang manloloko na ito ay makapag-withdraw ng higit sa 15,000 piso, aaminin kong talo ako. Tema, Nika, mag-withdraw ka muna ng 15,000 piso, bayaran ang deposit para sa operasyon ni Yana, okay na rin. Pero, Bakit hindi? Huwag mangahas o wala? Nika, sabihin mong oo. Ang 15,000 piso ay maliit na halaga para sa iyo, di ba? kahit wala talaga akong pera, kaya ko pa ring manloko. Ang bobo ng babaeng ito, sigurado akong kaya ko siyang dayain. Pera lang naman, di ba? Sige, gagawin ko. Ito ang VIP eksklusibong lane para sa withdrawal. Hintayin mo lang, makikita mo ang kahihiyan mo. Talaga? Sino ang mapapahiya? Titingnan natin. Ang mga taktika ng mga manloloko ngayon napakadaling makita. Nakakaloko lang sila ng isang aking sinta, tulad ni Febe Santos. Hindi ko maintindihan ang makina na ito. Tulungan mo na ako. Sige Nika, tutulungan kita agad. Nika, kailangan kong ilagay mo ang password. Kita? Panoorin mo. 15,000 dolyar lalabas na anumang sandali. Kapag natalo ka, pupunitin ko ang bibig mo. Pagkatapos, titingin ako ng mabuti. 15,000 dolyar. Paano ito lalabas sa makina na ito? Eto na. Failed ang withdrawal. Paano nangyari ito? Paano iyon mabibigo? May nagawa ba akong mali sa makina kanina? Nasira ko ba ang card? Kaya itong 100,000 dolyar, hindi rin madaling i-withdraw. Sira ang card reader. Pasensya na Nika. Biglang hindi na makabasa ng card ang card reader. Hindi makapag-withdraw ng pera sa ngayon. Paano iyon mangyayari? Sa nakaraang bangko, ginamit ko ang bank card na ito. Talaga? Sobrang nakakalungkot naman. Paano nangyari na nagkaproblema sa pinakamahalagang sandali? Nika, huwag kang mag-alala. Subukan ko sa ibang card reader. Tiyak na gagana iyon. Ang bank card ko na ito ay gumana ng maayos sa nakaraang bangko. Paano ito nasira dito? Kakaiba, gumagana ang ibang card. Bakit hindi gumagana ang card mo? Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan kong mag-withdraw ng pera para iligtas ang buhay ng anak mo. Sinisisi mo ba ngayon ang card ko? Ibalik mo sa akin ang card ko. Hindi na ako magdodonate. Ang manloloko ay manloloko. Hindi na makapagpanggap. Sa wakas, nalantad na. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siguro may nagawa akong mali kanina. Wala iyon kinalaman sa card ni Nika. Nika, naghihintay pa si Yana ng bayad sa operasyon. Hindi pwedeng hindi ka mag-donate. Ang card ko ay nasira dahil sa ginawa mo. Ngayon, lahat ng pera ko ay nasa card na ito. Ano ang imumungkahi mo? Tanungin ko ang manager. Huwag ka nang mag-abala. Nandito siya para manloko ng pera. Pwede bang tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan dito? Mayroon ka bang patunay? Kung hindi ka naniniwala sa akin, suriin mo ang bag niya. Wala bang dalawang magkaparehong bank card? Sige, Eddie, susuriin ko ito para patunayan na mali ka. Ibigay mo sa akin ang bag mo, Nika. Bakit may dalawa kang parehong card? May dalawa nga akong card, pero itong card na ito ay luma na at hindi na gumagana. Nanay ni Yana, subukan mo kung ayaw mo maniwala.
Sabi ko naman, hindi magiging manloloko si Nika. Ikaw lang ang nagpapahirap at pinalalabas na duda ako kay Nika. Febe Santos o Febe Santos, napakatanga mo, wala ng tulong. Nika, pasensya na. Dahil sa'yo, nasira ang card ko. Lahat ng pera ko ngayon may nasa card na ito. May gagawin ako mamaya. Ano ba ang gagawin mo tungkol dito? Well, paano kung tulungan kitang makakuha ng pautang para may magamit ka pansamantala? Ano sa tingin mo? Tama! Iyon ang gusto ko. Febe Santos, baliw ka ba? Pautang ka pa rin sa kanya? Ibibigay ko sa kanya ang pautang. Oo, ibibigay ko. Nababaliw mo ako. Tawag ka ng manloloko, at gusto mo pa tumaya sa akin. Sa mundong ito, hindi naman ganoon kadami ang manloloko. Nagmamadali ka lang manghula. Ako ang nagmamadali? Febe Santos, nagbibigay ka sa kanya ng napakalaking pautang? Naisip mo ba kung tumakas siya? Ikaw ang magbabayad ng lahat ng perang iyon. Kaya mo ba iyon? Wala kang pakialam. Pero ikaw, hindi kita tutulungan makakuha ng pautang. Pero si Nika, tiwala ako sa kanya ng lubos at walang pasubali. Tama na ang pagiging laruan mo. Nika, relax ka lang. Makukuha ko ang pautang na ito para sa'yo ngayon. Kahit ano paman. Walang silbi ang mangaral sa taong wala ng pag-asa. Sige, panonoorin ko lang kung paano mo sisirain ang sarili mo. Nanay ni Yana, kung tutulungan mo ako dito, maganda iyon. Kung makuha ko ang pautang, magdadagdag ako ng isa pang 30,000 piso para sa iyo. Isa pang 30,000 piso? Ang galing. Pero gusto kong umutang ng 300,000 piso. Kung hindi, masyadong maliit. Hindi sapat para sa mga emergency. Umutang. Umutang ng 300,000 piso? Ganoon kalaki? Anong problema? Hindi ba magagawa? Ayan na. Narito na ang klasikong panloloko. Kung maniniwala si Febe Santos dito, sobrang tanga niya sa sukdulan. Nika, ito lang. Empleyado lang ako ng bangko. Umutang ng 300,000 piso. Nang sabay-sabay ay talagang medyo mahirap. At sa halagang ito, kailangan kong dumampot ng mas mataas na panganib. Sige, Nanay ni Yana, kung tutulungan mo ako ngayon, bukod sa nakaraang 70,000 piso, magdadagdag ako ng isa pang 60,000 piso para sa iyo. Bakit wala pa ang opisyal? Iyon ay 150,000 piso. Sa perang ito, si Yana at ako, hindi na kailangang mag-alala sa natitirang buhay natin. Hindi ka ba mag-aalala sa natitirang buhay mo? O mababankrupt ka sa natitirang buhay mo? Pinapayuhan kitang pag-isipan ito. Pinag-isipan ko ito ng malinaw. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Tutulungan ko siyang umutang ng 300,000 piso. Tingnan natin kung iyon ang magpapagalit sa iyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Bubugbugin mo ba ako? Talagang nangahas kang saktan ako. Hiningi mo iyon. Kinagawa ko lang ang hiniling mo. Ikaw. Hintayin mo lang. Pagkatapos kong gawin ito, babayaran kita. Nika, isasama kita para iproseso iyon. Huwag mong pansinin ang aking sinta. Ano pang ginagawa mo dito? May problema ba sa memorya mo? Ikaw ang nagsabing maghintay ako at nagpusta lang tayo. Talo ka. Hindi niya inilabas ang pera. Ayon sa kasunduan natin, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Halika, lumuhod ka na. Naghihintay ako. Sinong nagsabing talo ako, ha? Hindi ko pa naproseso ang loan ni Nika. Kapag ginawa ko, magkakaroon siya ng pera para ilabas. Kaya kung sino ang talo ay hindi pa tiyak. Tama, eksakto. Kaya pala ang daming manloloko sa mundo dahil ang mga tulad mong bobo ang tumutulong sa kanilang maabot ang target. Para kang nakakaalam ng mas mabuti. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na manloloko. Febe, nasa labas ako at maayos naman ang trabaho ko. Bakit mo ako pinabalik? Sana importante ito. Kung hindi, isusulat kita ngayon. Ginoong Lim, may kliyente ako rito na nangangailangan ng loan na 300,000 piso. Kailangan mong asikasuhin ito. Ginoong Lem, perpektong timing. Dala ko ang mga dokumento ko ngayon, pero hindi pa rin niya ina-unfreeze ang card ko. Ano? Binibining Santos? Hindi mo pa ina-unfreeze ang card niya? Ginong Lim, huwag mo nang madaliin iyon. Ipapaliwanag ko mamaya. Pero tungkol sa loan na 300,000 piso, itong kliyente ko, kilala ko siya, nagmamadali siya. Ginoong Lim, tungkol sa bangko ninyo, ganito ba kayo magnegosyo? Kung ganito kayo mag-operate, malugod akong tatawag at magsasampa ng reklamo para matulungan ang bangko ninyo na maging maayos. Aba, Ginoong Lim, huwag mo siyang pansinin.
Ang pag-unfreeze ng card ay wala lang iyon. Saan siya magrereklamo? Itong kakilala ko ay isang mahalagang kliyente. Nagpapatakbo siya ng malaking kumpanya. Kung aprubahan natin ang loan niya ngayon, mula ngayon, lahat ng pera niya ay pupunta sa ating bangko. Tama? Tama? Sige ma'am, para sa loan na 300,000 piso, ang standard procedure ay kailangan mong magbigay ng address ng kumpanya at digital copy ng business license. Kailangan namin ang mga iyon para sa aming records. Ako, wala sa phone ko. Hindi ko inihanda ang mga iyon. Ma'am, ito ay standard procedure. Kung wala ang mga dokumentong ito, hindi namin maaaring ituloy ang pag-aproba at paglabas ng loan. Ako, hindi ka man lang makapagbigay ng business license. Hindi ba ito malinaw na ginagamit ang pagkukunwaring charity para manloko ng guaranteed loan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Nika ay natatakot lang magpakita ng yaman at gustong mag-keep low profile. Ano bang mahalaga sa business license? Alam ko ang financial standing ni Nika. Hindi niya kailangan yang basurang papeles. Ginoong Lim, ako ang magiging garantor niya. Gamitin mo ang impormasyon ko para sa loan. Santos, malaking halaga iyan. 300,000 dolyar lahat. Alam mo ba ang panganib bilang taga-garantiya? Ayos lang, Ginoong Lim. Pinagkakatiwalaan ko si Nika. 300,000 para sa kanya. Barya lang iyan. Tsaka, hindi niya ako hahayaang makipagsapalaran. Tama ba, Nika? Nanay ni Yana, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Magtiwala ka sa akin. Sige, punan mo lang ang pangunahing impormasyon. Pulis, kailan kayo darating? Nagkakasundo ang manloloko at ang aking sinta. Hindi ko na kaya. Malapit na kami. Pakiusap, tulungan mo kami na pigilan sila kahit 1 minuto pa. 1 minuto na lang. Okay. Febe, malalaman mo kung gaano ka kamangmang. Siya, Okay. Ginoong Lim, napunan ko na lahat. Kailan namin makukuha ang pera? Kahit ikaw ang taga-garantiya, kailangan pa rin naming i-verify. Maghanap lang ng kaunti. Hindi pwede. Sobrang bagal nito. Mag-aalala si Nika. at hindi na makapaghintay ang sakit ni Yana. Na-approve agad? Hindi ba sabi mo kailangan i-verify? Baka naman ang aking sinta ang nag-ayos para sa akin? Bahala na. Anyways, kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Kailangan ko munang pumunta sa banyo. Tatakas? Nagpaalam ka ba sa akin? Masakit ang tiyan ko. Pwede bang pumunta man lang sa banyo? Maaari mong dayain si Febe, ang aking sinta. Ngunit hindi ako. Hindi. Hindi ko na kaya. Bakit mo siya pinipigilan? Gusto niyang pumunta. Hayaan mo siya. Febe, sinabi kong tanga ka at pinatunayan mo. Manloloko siya. Kung tumakbo siya, hindi na natin siya makikita. Kalokohan. Hindi tatakbo si Nika. Nika, pumunta ka na sa banyo. Hihintayin kita. Salamat. Nanay ni Yana? Hindi kita hahayaang gambalain si Nika. Nika, bilisan mo at pumunta sa banyo. Oy, Nasa mesto na kami. Tigil! Bitawan mo ako. Umalis? anong nangyayari? Nika, bakit ka inaaresto? Pasensya na. Sino ang nakatuklas ng wanted na pugante, Nika Reyes? Nika Reyes? Isang wanted na pugante? Paano nangyari iyon? Pulis, siya ang kliyente ko. Tiyak na nagkakamali ka. Walang pagkakamali. Ako ang naktuklas kay Nika Reyes. Baliw ka ba? Nag-file ka ng maling report? Naiinggit ka ba dahil makakakuha ako ng 150,000 piso? 150,000 piso? Gising. Manloloko siya. Paano kanya mabibigyan ng 150,000 piso? Pulis, ang manloloko na ito ay kumuha ng pautang na 300,000 piso mula sa kanya. Hindi ko siya mapigilan kahit anong gawin ko. Hindi ko alam kung kaya pa nating mabawi ito. Ang pautang ay hindi pa dapat pumasa. Ini-verify pa namin ang mga dokumento. Ngunit kitang-kita ko lang na si Febe Santos ay may ginagawang kahina-hinala. Mungkahi ko pa ring suriin mo. Febe Santos, paano ka nangahas na magbigay ng pautang sa isang manloloko ng palihim? Nagsisinungaling ka. Si Nika ay hindi manloloko.
Iniligtas niya ang buhay ng anak ko. Hindi niya ako lolokohin. Ang may problema ay siya. Sadyang siniraan niya ang isang mabuting tao. Hindi siya nagsira ng sinuman. Talagang naloko ka. Paano nangyari iyon? Sabi niya bibigyan niya ako ng 150,000 piso. Iniligtas niya ang buhay ng anak ko. Tiyak na nagkamali ka. Ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Tanggapin mo man o hindi. Ikaw talaga ay isang aking sinta. Hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala na niloko kita. Ibig kong sabihin, ang lokohin ng isang katulad mo ay hindi nagbibigay sa akin ng kahit anong pakiramdam ng tagumpay. Hindi mo ba nakita ang mga poster ng hinahanap? Totoo pala? 300,000 piso? Ano yung 300,000 piso na pinahiram ko sa iyo? Isoli mo lahat. Sasabihin ko sa iyo, pagkapasok ng pera sa account ko, inilipat ko na agad. Wala na ang pera. Hindi mo na ito makukuha. Bitawan mo. Bitawan mo. Eksakto. Ang 300,000 piso na kanyang na-scam ay nailipat na sa ibang bansa at hindi na mababawi. Fede Santos, tingnan mo ang ginawa mo. Nagdala ka ng kahilian sa bangko na nawalan ng mahigit 300,000 piso. Ngayon mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis ka. Siba ka na. Sinabi ko sa iyo na i-verify ang kanyang pagkatao, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, tingnan mo. Inakala mong ang isang manloloko ay iyong tagapagbigay. Nawala ang pondo para sa operasyon. At ngayon, may utang ka sa bangko na mahigit 300,000 piso. Talagang doble ang lugi. Imposible. Tiyak na nagkakamali kayo. Maraming beses na siyang nagpadala ng pera sa akin dati. Lahat iyon ay tulong pera. Tingnan mo. Ito ang lahat ng tala ng paglilipat. Sigurado ka ba na ang taong nagpadala sa iyo ng relief funds at ang taong lumapit sa iyo para humiram ng pera ay iisang tao? Sigurado ako. Nakita ko ang kanyang ID card. Nakalagay doon ay Nika Reyes. Hindi siya manloloko. Tiyak na nagkakamali kayo. Hindi ba pumasok sa isip mo na sa mundong ito may dalawang taong may parehong pangalan? Ang nagpadala sa iyo ng tulong pera ay ang totoong Nika Reyes at ang pumunta sa iyo ngayon para sa pautang. Nagpanggap bilang siya ay ang manloloko sa wanted poster na ito. Parehong pangalan. Ganun pala. Ginang, salamat sa tip mo. Tinulungan mo kaming hulihin ang manloloko na ito tungkol sa iyong gantimpala. Maaari mo itong kunin sa istasyon mamaya. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Hoy, mag-ingat ka mula ngayon. Tara na. Halika. Bitawan mo ako. Ang pinakahinahanap na manloloko ng lungsod, nahuli dito mismo. Narinig ko na may babaeng nagtip sa kanila. Bilis, i-roll ito. Mawalang galang. Ang manloloko na si Nika Reyes. Ikaw ang nag-report sa kanya, di ba? Paano mo natulungan ng mga pulis mahuli ang manloloko? Oo, nag-report ako sa kanya. Pero sa totoo lang, ang paghuli sa kanya hindi lang ako ang may gawa. Lahat ng papuri ay napunta sa bank teller. Binibining Febe Santos. Na mag-isa, inaprubahan ang 300,000 dolyar na pautang para sa manloloko at bumili ng oras para sa mga pulis. Binibining Santos, paano mo naisip ang ideya ng pag-aproba ng pautang para sa manloloko para maantala siya? Ako. Dahil sa pagiging maingat ni Binibining Santos, laging nagpapapatunay sa mga tao kung sino sila bago sila payagan na mag-withdraw ng pera. Malamang naisip niya agad na ang taong iyon ay manloloko, kaya nakipag-akma siya sa akin at bumili ng oras para sa atin. Tama, Binibining Santos? Ako. Pumunta ako rito para sa isang kwento tungkol sa isang takas. Ngunit ngayon, mayroon akong isa pang kwento. I-roll ito. Pinapapatunay mo na ako ay ako, Binibining Santos. Iyon bang patakaran ng bangko o ito ba ay iyong personal na maingat na patakaran? Hindi ako. Ito ay patakaran ng bangko. Siya ay nagsisinungaling. Ikaw yung namatayan ng tatay. Febe Santos, ilang araw na kitang hinahanap. Ngayon, inipon ko lahat ng dokumento para sa sitwasyong patunayan na tatay ko ang tatay ko at dinala ko lahat dito. Gusto kong makita kung kaya mo bang asikasuhin ang negosyo ko ngayon. Ginoong Garcia, maaari bang bukas na natin ito pag-usapan? Masyadong maraming tao dito ngayon. Kung kailangan mong magnegosyo, tutulungan kita bukas. Hindi, gusto kong gawin mo ngayon. Ang ginoong ito, narinig ko lang sa tagapamahala na
Malapit nang tanggalin si Febe Santos, pero dahil narito na ang mga mamamahayag, maaari mong sabihin sa lahat ng hayagan kung anong negosyo ang kailangan mo kay Febe Santos. Siya, ito ang totoo. Namatay ang tatay ko. Kinuha ko ang bank card niya sa bangko para mag-withdraw. Ano sa tingin mo? 100 beses ko nang sinabi sa kanya, patay na ang tatay ko. Paano siya makakapunta sa bangko ng personal? Iyon ang patakaran. Ang malaking pag-withdraw ng pera ay dapat gawin ng personal. Dumating ka na may passbook, paano ko malalaman kung saan mo nakuha iyon? Pero patay na ang tatay ko. Ito ay mana. Mana. Mayroon akong sertipiko ng kamatayan at notarized na patunay ng mana. Ipinakita ko sa iyo. Hindi rin tanggap ang notarized na patunay. Ang totoong tao lang ang kinikilala ko. Kung hindi pumunta ang tatay mo, hindi mo makukuha ang pera. Kaya mukhang si Febe Santos ay hindi lang ako pinahihirapan. Hindi iyon. Sinusunod ko lang ang patakaran ng bangko. Sinusunod ang patakaran? Ang patakaran ba ng bangko ay para guluhin ang mga kliyente? Binibining Santos, totoo ba ang sinabi ni Ginoong Garcia? Sinabi mo ba talaga iyon sa pamilya ng namatayan? Ito ba ay personal mong aksyon o patakaran ng bangko? Ako ay pinagbintangan. Isa lang akong mababang manggagawa at isang solong ina. Ang aking anak ay may malubhang sakit at nasa ospital pa. Naghihintay ng pera para iligtas siya. Pinagbintangan? Paulit-ulit akong nagpapataas ng credit limit at ikaw ay nag-aantala ng 3 o 4 na araw. Pina-freeze mo pa ang card ko. At iyon ang tawag mong pinagbintangan? Iyon ay dahil lang hindi kumpleto ang iyong mga dokumento. Bukod pa, ipinangako ko na sa iyo na kapag naisumite mo na lahat ng materyales, prosesuhin ko ang iyong kahilingan. Ikaw ang nagmamadali. Siyempre nagmamadali ako. Patunay ng kita mula sa pondo. Patunay ng pagkakakilanlan, patunay ng pagmamay-ari ng card, ID, at talaan ng pamilya. Nandito lahat ng dokumento. Sabihin mo sa akin, ano pang dokumento ang kailangan ko? Febe Santos, sa totoo lang, pinipigilan ko ang aking galit sa iyong pagpapahirap sa mahabang panahon. Panahon na para ayusin ang isyong ito. Binibining Santos, may ganyan ba talagang patakaran ng bangko? Ang babaeng ito ay nagbigay ng napakaraming dokumento at hindi pa rin makakuha ng pagtaas ng credit limit. Hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa mga patakaran ng bangko at ang bangko ang nangangailangan ng mga dokumentong ito. Sumusunod lang ako sa mga patakaran. Sumusunod sa mga patakaran. Anong mga patakaran? Anong regulasyon? Binibining Santos, sa pananahimik ninyo, inaamin ba ninyo na ang mga kahilingang ito ay galing sa inyo mismo at hindi sa bangko? Hindi ako. Itong si Febe Santos ay lagi akong pinapahirapan. Mga mamamahayag, ako ang tagapamahala ng bangko at ang mga hindi nararapat na kahilingan ni Febe Santos ay sa kanya lamang, hindi patakaran ng bangko. Ito ba ang pamantayan ng inyong bangko sa pag-hire? Si Binibining Santos ba ay exception o normal? Siyempre, ito ay exception at disiplinahin siya agad ng bangko namin. Binibini, bilang paumanhin, i-upgrade ka namin sa VIP at ako mismo ang hahawak ng iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ayos ba yun? Si, Pagkatapos nito, napagtanto ko na ang mga pamamaraan ng bangko namin ay talagang hindi makatuwiran sa ilang aspeto. Aayusin namin agad ang mga ito. Gayon din, huwag kang pumasok bukas dahil hindi kailangan ng bangko namin ang isang tulad mong walang kakayahan. Pasensya na, Ginoong Lim. Alam kong nagkamali ako, kaya pakiusap huwag mo akong tanggalin dahil alam kong talagang nagkamali ako. Ano bang silbi ng pag-amin mong mali ka ngayon? Nagbigay ka ng pautang na 300,000 piso sa isang manloloko at ngayon, wala na ang perang iyon. Hoy, sabihin ko sa'yo, ikaw ang sasagot sa pagkawalang ito. Ginoong Lim, isang solong ina ako at may anak akong pinalaki, kaya hindi ko kayang bayaran iyan. Pakiusap, mahabag ka. ang mga kaawa-awa ay may sariling mga kasalanan. Gaano man tayo naawa sa iyo, baka magdulot ka pa ng mas maraming problema sa bangko. Tama? Mga mamamahayag, ang aming bangko ay responsable sa usaping ito at aayusin namin ito para sa lahat ng naagrabyado ni Febe Santos, kasama na ang ginoong ito. Sige, basta gagawin mo ng tama ang mga bagay, wala na akong masasabi. Kaya ang usapin ay naayos na. Mga mamamahayag, maaari na kayong umalis.
Ikaw na ang bahala sa sarili mo ngayon? Sira na ako? Dahil may utang ako sa bangko na 300,000 piso at ngayon nawalan na ako ng trabaho. Ano ang gagawin ko tungkol sa sakit ni Yana? Di ba, pinalaan kita na huwag magpa-scam, ngunit sinabi mong masama lang ako. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Miss Zhang, may pera ka, hindi ba? Ang anak kong lalaki ay malubha ang sakit at nakahiga at talagang hindi na siya makakaligtas. Kaya apurahang kailangan niya ng pera para sa operasyon at hindi mo pinapansin ang maliit na halagang ito, di ba? Nakikiusap ako. Pakiusap iligtas mo siya. Gusto mong iligtas ko ang anak mo? Alam kong galit ka sa akin at pasensya na, ngunit pakiusap iligtas mo ako dahil talagang hindi ko kayang bayaran ito. Huli na. Hindi mo ba ako matutulungan? Mamamatay ka ba? 70,000 piso lang naman? Paano mo siya matitiis na mamatay? Nakakatawa yan. Sarili kong pera yan. Pwede ko itong gastusin kahit saan ko gusto. Tigilan mo ang pagiging mapang-ari sa pag-aari ng iba. Sige. Wala ka bang puso? Ang anak ko ay may malubhang sakit. Nakasalalay sa perang iyan ang buhay niya. Hindi ko mabayaran ang utang ko. Baka makulong ako. Magiging ulila ang anak ko. Kaya mo bang panoorin ang isang may sakit na bata na mamatay? Bebe Santos, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Oo, ako si Febe Santos. Sa buhay na ito, hindi na ako hihingi ng tulong sa iyo. Babawiin ko na. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Wala na akong pag-asa. Nakikiusap ako. Maawa ka sa akin. Hindi niya natanto ang pagkakamali niya. Wala na lang siyang ibang pagpipilian. Nakaramdam ako ng awa sa iyo. Pero ikaw mismo ang sumira sa lahat. Kailan? Ni hindi kita kilala. Kailan ka naging concerned sa akin? Ang anak mong si Yana ay nagkakahalaga ng 1,500 piso bawat araw sa ospital. Ako ang nagbayad ng 1 buong linggo ng maaga. Mga damit niya, tonics, imported na prutas, binili ko lahat at pinadeliver sa ospital para makuha ang 70,000 piso para sa operasyon niya. Nagpakaabala ako sa loob ng 3 araw. Nanay ni Yana? Sabihin mo sa akin, paano mo masasabing hindi ako naawa sa iyo? Ikaw, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Kaya talaga ikaw ay... Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang litrato mo at ni Yana, hindi rin ako maniniwala. Ang teller ng bangko na sumalungat sa akin ay si pala ang tinulungan ko, ang nanay ni Yana. Tiyak na hindi ikaw si Nika Reyes. Ang pangalan sa iyong ID ay Sila Reyes. Malamang narinig mo sa kung saan ang tungkol sa akin at sinadya mo akong lokohin. Hindi kita pinaniniwalaan. Tingnan mo. Nakasulat dito Zyla Reyes, kaya hindi ka talaga tinatawag na Nika Reyes. Ang pangalan ko ay Zyla Reyes, pero pagkamatay ng mga magulang ko, naisip kong malas ang pangalang iyon, kaya pinalitan ko ito ng Nika Reyes. Hindi pa rin ako naniniwala. Ang tumulong sa aking si Yana, si Nika Reyes ay mabait na tao. Paano naging gaya mo? Pinanood mo ako na naloko ng 300,000 piso at hindi mo ako pinigilan. Ang isang taong malupit gaya mo, paano ka magiging siya? Hindi kita pinigilan. Sinaktan kita. Sinigawan kita. Iginiit mo na siya ang Nika Reyes na tumulong sa iyo. Ano ang magagawa ko? Dapat ba kitang gapusin? Hindi ako naniniwala. Hindi ikaw iyon. Talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang patunay. Sagutin mo. Sagutin mo lang at malalaman mo kung ako ba si Nika Reyes. Nanay ni Yana? Ito si Nika Reyes. Kaya ikaw nga pala siya. Ang galing naman ng pagkakataon. Kaya yung nailigtas ko, anak mo pala. Kung alam ko lang, hindi ko siya iniligtas. Nika, huwag. Ano bang gagawin ko kung umalis ka? Hindi ko mababayaran ang 300,000 piso. Si Yana ay naghihintay pa para sa pera ng kanyang operasyon. Paano ka naman ganyan kasama ang puso? Sino ba ang walang puso? Ikaw o ako? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ang perang ito ay para iligtas ang isang buhay.
Pero hindi ka nakinig. Tungkol sa utang mo, kasalanan mo yan. Wala akong obligasyon na bayaran ang katangahan mo. Isang malaking pagkakamali lang. To. Pagkakamali, gusto ko lang taasan ng limit. Sinayang mo ang 3 kong araw. Kung ito ay isang taong may malubhang sakit na nangangailangan ng perang ito, sa tingin mo ba ay sasapat pa ang oras? Nika, paano kung dalhin kita ngayon para taasan ang limit, okay? 10 minuto, aayusin ko lahat para sa'yo. Nanaginip ka ba? Nasibak ka na. Paano mo pa mahahawakan ang aking mga gawain? At saka, nagdesisyon na akong sumuko. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ang anak mo, hindi ko na siya ililigtas. Nika, huwag kang umalis, Nika. Kung hindi mo ako tutulungan, tapos na ako. At si Yana. Di tapos ka na. Noong gabing iyon, kinausap kita tungkol dito at pumayag ka naman. Pero sa likod ko, ginawa mo pa ang lahat para magplano laban sa akin. Nika, pasensya na talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Maghanap ako ngayon ng tao na mag-aasikaso niyan para sa'yo. 5 minuto, pangako. 5 minuto? Oo, tama. 5 minuto lang. Kaya noong pumunta ka sa akin dati, para hingin ang lahat ng impormasyong iyon, ano iyon? Kaya para lang ba iyon guluhin ako? Hindi ko maalala na may nagawa akong makakasakit sa iyo. Ang iba ay mabilis na natapos ang kanilang mga bagay. Bakit hindi mo ginawa ang akin? Nika, talagang mga patakaran lang ng bangko iyon. Hindi ko sinadyang pahirapan ka. Sinunod ko lang ang mga pamamaraan ng bangko. Mga patakaran iyan ng bangko, hindi makatuwiran. Ayon sa libro, bakit ngayon 5 minuto lang? Ang nakaraan ay isang hindi pagkakaunawaan. Nika, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi, hindi ko makukuha ang ganoong kalaking pera. Nakikiusap ako, okay? Hindi. Nika Reyes, alam mo ba na ang pagsira sa pangako ay nakakapatay ng tao? Sa ganitong maikling panahon, saan ako pupunta para umutang ng ganoong kalaking pera? Hindi ba napakagaling mo? Eddie, magpatuloy ka sa pag-utang. Umutang ka ng kahit ilan gusto mo. Malaki na ang utang ko sa bangko. Paano ba nila pahiramin pa ako ng pera? Hindi iyon problema ko. Binibining Reyes, nakikiusap ako na iligtas mo ang anak ko. Pakiusap? Nangako ka dati na tutulong ka at ngayon binabawi mo. Paano ang Yana ko? Sabi ng doktor hindi na pwedeng maghintay ang kondisyon niya. Pakiusap, huwag kang masyadong walang puso. Febe Santos, huwag mo yan sa akin. Sa tingin mo ba lahat ay tanga? Hahayaan kang gamitin sila bilang mga sangla? Diyos ko, anong nangyayari? Bakit siya nakaluhod? Lahat, husgahan ninyo ako. Kanina, siya nangako na tutulungan ang anak ko. Pero nang malapit na siyang operahan, umurong siya at hindi nagbayad. Ikaw, talagang mali iyan, Binibini. Nangako kang magbibigay ng pera para sa paggamot. Paano mo tatanggihan? Walang puso. Magiging ina ka rin balang araw. Mag-ingat ka sa karma. Baka bumalik ito sa sarili mong anak. Eksakto. Alam mo ang kasabihan, tulungan ang isang tao hanggang dulo. Tumigil ka sa kalagitnaan. Ano ba ang gagawin niya? Nika, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap huwag kang maging walang puso. Ang 300,000 piso na iyan, hahanap ako ng paraan para makuha ito mismo. Pero si Yana ay hindi na makapaghintay. Nagmamakaawa ako, pakiusap iligtas mo siya. Ikaw ang walang puso. Hindi ako. Kung hindi dahil sa iyo laging nagpapahirap sa akin, na ipadala ko na sana ang bayad sa operasyon noon pa. Huwag mong kalimutan, ang pera para sa anak mo na nasa ICU ay galing sa akin. Kaya kasalanan mo. Hindi niya sinabing hindi siya magbabayad. Ikaw ang nagpahirap. Iyan ang nagpabago ng isip niya. Tama. Ano ang ginawa mo na napakasama? Handa siyang magbayad para iligtas ang anak mo. Bakit siya umurong? Sinabi ko na hindi pagkakaunawaan iyon. Hindi mo ba naiintindihan? Yan ang tawag mong hindi pagkakaintindihan? Noong gusto kong taasan ang credit limit ko at mag-transfer, na palagi mo akong tinatanggihan, palaging humihingi ng dokumento, at pinatunayan mo pa na ako ay ako. Masasabi mo bang hindi mo sinasadya iyon? Patunayan na ikaw mismo? Nakakabaliw. Halata namang sinasadya niyang gawing mahirap. Di ba? Anong klaseng katawa-tawang lohika iyon? Noong nag-apply ako para sa pagtaas ng limitasyon, hindi naman ganito kahirap. Tiyak na siya ang sinasadya na pahirapan ang binibining iyon. Sige, lahat umalis na tayo. Nangahas siya. Hindi totoo iyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mga patakaran ito ng bangko. Empleyado lang ako. Kailangan kong sundin ang mga patakaran. Wala akong magagawa.
Kung hindi ko susundin ang mga patakaran, ang trabaho ko mawawala. Anong bangko ang magiging baliw para patunayan sa isang tao na sila ay sila? Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang mga patakaran para guluhin ang mga tao. Tigilan mo ang pagdadahilan. Sige, umalis na tayo. Maghiwa-hiwalay na. Huwag kayong umalis. Pakiusap, may magsalita ba para sa akin? Kita mo, Feby Santos? Alam ng mga tao kung ano ang tama. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Nika Reyes, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Nagkamali ako ng paghusga sa iyo ngayon. Hindi ko ito palalampasin. Tiyak na babayaran mo ang perang ito. Nika, nakita ko ang balita. Sa bangko, ang ginawa mo ay napakagaling. Pero seryoso, kung gagawa ka ng charity, dumaan ka sa pundasyon at sundin ang tamang proseso. Yung mga tao sa labas, hindi mo alam ang background nila. Huwag kang mapasama sa isa pang Feby Santos, ahas na walang utang na loob. Alam ko, nagkataon lang. Si Feby Santos ang lumapit sa akin. Akala ko, buhay ang usapan. At sinabi niyang urgent daw ang operasyon ng anak niya. Kaya naisipan kong tumulong. Hindi ko sinunod ang proseso. Kita mo, walang libre sa mundo. Lahat ay bitag. Tama ka. Kung hindi niya ako diretsyong tinawagan. Sandali. Paano ako nahanap ni Feby Santos? Ang personal kong contact info ay nasa internal system lang ng pundasyon. Hindi siya sumali sa pundasyon at hindi gumamit ng proseso natin. Wala siyang dahilan upang magkaroon ng numero ko. Maliban kung may nag-udyok sa kanya at nag-leak ng impormasyon mo sa kanya. Kaya sa likod ni Feby Santos, may ibang tao. Hindi niya ito basta pakakawalan. Yumi, maari mo ba akong imbestigahan? Huwag kang mag-alala, aayusin ko. Pero, tungkol sa tiyuhin mo, natatakot akong nasa problema na naman siya. Humingi na naman siya ng pera. Higit pa doon. Yung matandang bastardo, si Jose Reyes. Nawalan siya ng malaki sa mga investment kamakailan. At nalulunod siya sa utang na mapanlinlang na pautang. Halos sinisira na ng mga maniningil ng utang ang pinto namin. Ang mga magulang mo ay namatay noong bata ka pa. Sinubukan niyang samantalahin ang pamilya mong walang tagapagmana. Talagang normal. Ako lang ang anak nilang babae. At iniwan sa akin ng mga magulang ko ang maraming ari-arian. Ayaw niyang samantalahin ang walang tagapagmana? Eh di wow. Ano ba ang ginagawa mo? Sinabi ko sa iyo na gamitin ang sakit ni Yana para humingi ng pera kay Nika Reyes. Hindi mo man lang makuha ang tamang tao. Ang pera ay nasa ating mga kamay na at sinira mo lahat. Marco, huwag kang magalit. Hindi ko pa nakilala ng personal si Nika Reyes. Ang alam ko lang ay ang pangalan niya. Sino bang mag-aakala na ang manloloko na iyon ay tinatawag din ang sarili na Nika Reyes? Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Itong si Nika Reyes ay talagang tumatangging ibigay ang pera. Ang mga maniningil ng utang ay nababaliw, hinaharangan ang pinto natin araw-araw, at ngayon, hindi na tayo makauwi. Ayaw niyang magbigay? Pilitin mo siya. Sa mga araw na ito, ang tsismis ay nakamamatay. Magpanggap kang biktima, gumawa ng malaking eksena, at idulot mo siya sa pagkabaliw. Pagkatapos, ang pera ay darating sa atin. Ginoong Reyes, kung ito ay matuklasan, masisira ang reputasyon ko. Paano ako mabubuhay sa natitira kong buhay? Febe, nasa akin ka pa. Kung magtagumpay ito, pakakasalan kita. Sige, gagawin ko. Matandang babae, kung hindi dahil sa may sakit mong anak, hindi na ako mag-aabala sa iyo. Nika Reyes, mamamatay tao. Lumabas ka dito. Nika Reyes, lumabas ka dito. Tigilan mo na ang pagtatago at pagpapanggap na patay dyan. Hindi ba iyon ang boses ni Feby Santos? Nahanap niya talaga ang bahay ko. Hindi ko kailanman sinabi, kahit kanino ang aking address. Nika Reyes, lumabas ka dito. Tigilan mo ang pagpapanggap na patay diyan. Wala akong marinig. Wala akong naririnig. Buksan mo ang pinto. Huwag kang magtago diyan ng walang tunog. Alam kong nasa bahay ka. Madaling araw pa lang. Nandito ka ba sa labas na gumagawa ng eksena? Itong ingay na ito. Hindi ba kailangan ng pahinga ng mga tao? Ginang, pakiusap, maaari mo ba akong tulungan? Palabasin mo si Nika Reyes dito. Nangako siyang ililigtas ang anak ko,
Ngunit ngayon bigla siyang umatras sa huling sandali. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay kami. Anong nangyayari? 6 na taong gulang pa lang ang anak ko. Ang doktor ay pinipilit ang operasyon. Pero si Nika Reyes ay nangakong magbabayad para sa operasyon. At ngayon bigla na lang siyang tumanggi. Biyuda ako na may anak. Wala na talaga akong magawa. Kaya pumunta ako para magmakaawa sa kanya. Ginang, tulungan mo ako. Pakiusap. Papuntahin mo lang si Nika Reyes na lumabas at kausapin ako. Kahit na bigyan niya lang ako ng pera muna para may pandagdag, sapat na iyon. Halika, tumayo ka na. Hindi ako makapaniwala na siya ay ganitong uri ng tao. Iwan mo sa akin. Tutulungan kita. IT. Nika Reyes, ang gulo na ginawa mo. Lumabas ka at ayusin mo ito ngayon din. Biyuda na may anak, paano mo kayang harapin ang sarili mo? Nangako ka, tapos umatras ka. Paano ko din nakita dati? Magaling siyang magpabaliktad ng katotohanan. Mukhang simula ngayon, hindi na ako pwedeng tumulong kahit kanino na lang. Kahit na, kailangan ko muna silang suriin. Wala ba siya sa bahay? Bakit ang tagal niyang hindi sumasagot? Hindi po ma'am, nasa bahay po talaga siya. Sadyang nagtatago siya sa akin. Pero ang anak ko, hindi na talaga makapaghintay. Kung magtatagal pa, hindi na siya aabot. Nika, pwede ka bang lumabas at ayusin ang mga ito? Paano mo nagagawang hayaang mamatay ang isang biyuda at ang kanyang anak? $70,000, perang pambuhay, at sasabihin mo lang na hindi? Iniisip mo bang biro lang ang buhay ng tao? Kung sobrang nag-aalala ka, bakit hindi mo nalang bayaran? Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw mismo ang nangako at gusto mong iba ang tumupad para sa iyo. Alam mo palang usapin ko ito? Ang sigla mo namang mangialam. Akala ko gusto mo ring mag-donate? Wala akong pera. Nakakita lang ako ng kawalan ng katarungan. At nagsalita. Usapin mo yan. Kayo ang umayos. Wala akong pakialam. Walang kwentang matandang babae. Walang silbi. Binigo ako sa oras ng pangangailangan. Wala bang ibang makakatulong? Ang anak ko ay 6 na taong gulang pa lang at nasa ICU, naghihintay ng lunas. Nangako siyang magbibigay ng pondo dati, kaya tumanggi ako sa tulong ng iba. Pero ngayon, binitawan niya. Kung mamatay ang anak ko, hindi na rin ako mabubuhay. Nika Reyes, Kung hindi mo ililigtas ang anak ko at may mangyari sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. At ngayon, magpapakamatay ako sa harap ng pintuan mo. Nika Reyes, mamamatay ka ba kung bigyan mo siya ng pera? Ang anak niya, nag-aagaw buhay sa ospital. Tama. Nangako ka ng donasyon at bigla kang bumabalik. Pinaglalaruan mo lang siya. Di ba? Di ba? Pwede ba? Ayusin mo na ito? Ito ay pampublikong lugar. Hindi ito bahay mo. Hindi lugar para mag-tantrum. uulitin ko. Kung naaawa kayo sa kanya, pwedeng kayo na ang mag-ambag at bigyan siya ng pera. At para sa ₱70,000, dahil itong gusali natin ay may mga 60 sambahayan sa kabuuan, kung bawat isa ay mag-ambag ng ₱1,500, mabilis nating makakalap ito. Ano sa tingin mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit ka namin ililigtas? Eksakto. Wala itong kinalaman sa akin. Dahil hindi mo kayang bayaran, manahimik ka. Pinaparamdam mo sa akin na may kasalanan ako. Para bayaran ko, para magmukha kayong mabuti? Hindi kailangan iyon. Naaawa lang kami sa kanya at nagsalita para sa kanya. Paano naging guilt-tripping iyon? Kung gayon, ako ay nagsasabi lang ng ilang salita ng basta-basta. Bakit kayo nagdedepensa? Sige, tapos na ako. Gawin mo ang gusto mo. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Anong pakana mo? Alam ko kung ano ang balak mo. Ginagamit mo ang guilt trip para pumayag ako? Gusto mong palakihin ito? Gusto mong gamitin ang opinyon ng publiko para pilitin ako? Hayaan mong linawin ko. Para sa bayad sa operasyon ng anak mo, hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. Tungkol sa gastos sa operasyon ng anak mo, hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. Nika Reyes,
Ako ang nanghihina rito. Sumira ka sa pangako mo at hindi mo na ililigtas ang anak ko. Napakalimo. Teka lang, ilalantad kita ngayon din. Kung gayon, magsusumpa ang lahat sa online laban sa'yo. Huwag kang lalapit na umiiyak at magmamakaawa na ipagtanggol kita. Kumusta, Ginoong Cruz? May malaking balita ako na sasabihin sa'yo. Binibining Reyes, inaamin mo ba na ikaw ang mamamatay tao ng anak ni Binibining Santos? Ako? Mamamatay tao? Oh, ikaw yan. Sinaktan mo ang anak ko. Sinaktan ko ang anak mo? May ebidensya ka ba? Bakit mo yan nasasabi ng walang ebidensya? Idedemanda kita para sa paninirang puri at pagpapahiya. Maniwala ka. May ebidensya nga ako? Tingnan nyo, lahat. Ito ang chat record kung saan nangako siya na mag-donate sa anak ko ng 70,000 piso. Inaamin mo bang ikaw ang nagpadala nito? Oo, ako yon. Kita nyo? Siya mismo umamin. Nangako siya tapos umatras. Gusto niyang patayin ng anak ko. Binibining Reyes, dahil inamin mong pumayag kang tumulong, ano ang dahilan kung bakit umatras ka? Naalala mo ba ang nakamamatay na epekto sa anak ni Binibining Santos? Ang dahilan ng pag-atras ko ay hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi si Feby Santos ang pumigil sa akin na iligtas ang anak niya. Ang dahilan kung bakit ako umatras ay hindi dahil ayaw kong tumulong. Ito ay dahil si Feby Santos ay hindi ako pinayagan na iligtas ang kanyang anak. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang tumanggi na iligtas siya. Ikaw mismo ang nangako na bibigyan ng aking anak ng donasyong 70,000 piso. Pero noong ang aking anak ay malapit ng operahan at umatras ka. Anong klaseng ina ang ayaw iligtas ang sarili niyang anak? Puro kasinungalingan ang babaeng ito. Tama, dapat ba ang mahihina ay api-apihin ng ganito? Mangako ng tulong tapos aatras, pinaglalaruan ang buhay ng tao. Sigurado ka ba? Na ako ang umatras at tumanggi na iligtas ang iyong anak? Siyempre ikaw iyon. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Ano? Kinakabahan ka? Hindi. Hindi. Bakit ako kakabahan? Nika Reyes, Tingnan natin kung anong ebidensya ang meron ka ngayon. sinadya mo iyon. Natatakot kang ipakita ang ebidensya? Kaya sinira mo ang phone ko. Hindi ko sinasadya. Inaalagaan ko ang aking anak sa loob ng ilang araw na walang tulog. Kanina lang, ako ay sobrang pagod at hindi makatayo, at nabangga kita. Hindi ko talaga sinasadya, at dahil hindi ko ginawa, bakit ako matatakot? Mayaman ka, bakit ang kuripot mo? Phone lang naman, bumili ka na lang ng bago, walang problema. Nakakapanghinayang na siya. Tama, huwag kang masyadong mapili. Ipakita mo na lang ang ebidensya. Nag-aatubili ka ba dahil wala kang ebidensya? Sino ang nag-aatubili? Ipapakita ko na ang ebidensya ngayon para makita ng lahat. Feby Santos. Sa tingin mo ba ang teleponong iyan hindi masisira sa isang bagsak? Tama, ako si Feby Santos, hindi nahihingi ng tulong sa iyo sa buhay ko. Malinaw na narinig iyon ng lahat. Siya mismo ang nagsabi, hindi siya hihingi ng tulong sa akin. Pero niloko mo ako, wala akong ideya kung sino ka talaga. Kung alam ko lang, hindi ko iyon sasabihin. Feby Santos. Hindi ako makapaniwala kung gaano ka walang kahihiyan. Noong hindi mo pa alam kung sino ako, pinasadya mo ako sa bangko. Hiningan mo ako ng patunay para patunayan na ako nga ako. Ngayong alam mo na kung sino ako. May kapal ka ng mukhang humingi ng pera. Ganyan pala. Hindi ka dapat maawa. Eksakto. Siya ang unang naging mahirap. At nung lumala ang sitwasyon, siya'y nagmamakaawa. Tama. Sa tingin mo ba makakalay ka lang sa paninira sa akin? Anong ibig mong sabihin? Kahapon nag-iskandalo ka sa pintuan ko? At na-record ko ang buong video mo ng pang-aabuso at pananakot sa akin. Ayon sa regulasyon sa pampublikong seguridad, 3 araw kang nasa detensyon. Naipaalam ko na sa mga otoridad. Hindi ako maaaring makulong. Sinusunod ko lang ang mga pamamaraan ng bangko. Ikaw ang nainip at napasipa ako. Ngayon, may utang ako. Ang pera para iligtas ang anak ko ay wala na. Ano bang mali ang ginawa ko?
Binibining Reyes, kahit si Binibining Santos ay nagkamali, Sa kanyang trabaho, ito ay ang pamamaraan ng bangko ang may depekto. Babawiin mo ba ang iyong donasyon ngayon para lang maghiganti? Nika, alam kong mali ako. Ilabas mo ang galit mo sa akin. Maawa ka at iligtas ang buhay ng anak ko. Kung ang anak ni Binibining Santos ay mamatay dahil sa iyo, magkakaroon ka ba ng konsensya? una, pera ko ito. May karapatan akong magpasya kung sino ang tutulungan. Pangalawa, kahit mamatay ang anak niya, wala akong kinalaman doon. Bakit ako makokonsensya? Pangatlo, sa reporter dito, kung gusto mo talagang ipaglaban si Febe Santos, sa halip na pilitin akong mag-donate, hindi ba dapat mo munang tulungan siya magsimula ng pangangalap ng pondo? O sa tingin mo ba, mas mahalaga ang balita kaysa sa buhay? Pangangalap ng pondo? Huli na. May pera ka pero ayaw mong tumulong. Ang laki ng mana mo. Ang maliit na perang ganyan walang saysay sa iyo. Paano mo matitiis na manood lang at walang gawin? Masyado mong alam ang sitwasyon ko. Febe Santos, talagang sinadya mo akong hanapin. Ito ay isang sabuatan laban sa akin. Baka si Febe Santos ay hindi man lang may anak na lalaking malubha ang sakit. Febe Santos, may sakit ba talaga ang anak mo? Kalokohan. Ang anak ko ay nakahiga sa kama. Malubha ang sakit. Paano ko bibiro sa buhay ng sarili kong anak na lalaki? Isang tunay na ina na gustong iligtas ang kanyang malubhang may sakit na anak, hindi kailanman susuko sa anumang pag-asa. Pangangalap ng pondo ay malinaw na ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng pera, pero tuwirang tumanggi ka. At pagkatapos kong sabihin sa iyo ng maraming beses na hindi ako magbibigay ng pera, patuloy mo akong ginugulo at tumanggi kang humanap ng ibang paraan. Gusto mo ba? Talagang iligtas ang anak mo? Siyempre gusto ko siyang iligtas. Pero huli na para sa pangangalap ng pondo. Hindi na makapaghintay ang anak ko. Malinaw na may kakayahan ka, pero ayaw mong tumulong. Bakit ako dapat magmakaawa sa iba? Siya? Hayaan mong tanungin kita nito. Ang aking gawaing kawanggawa ay palaging tahimik lang. Kahit ang malalapit na kakilala, walang ideya. Pero nagawa mo akong masubaybayan ng napakatumpak noon. Paano mo iyan ipapaliwanag? Pero nagawa mong mahanap ako. Paano mo iyan maipapaliwanag? Ako, narinig ko ito sa isang tao. Sino ang nagsabi sa iyo? Sabihin mo kung sino. Ako. Hindi ko maalala. Ang tagal na. Nakalimutan ko. Siya? Hayaan mong magtanong ako ng iba. Mula noong humingi ka ng tulong sa akin hanggang ngayon, sa lahat ng oras na ito, paulit-ulit akong nag-alok na pumunta sa ospital upang makita ang iyong anak, upang personal na maunawaan ang kanyang kalagayan, para malaman ko kung paano makatulong. Pero palagi kang may dahilan. Paano mo iyan maipapaliwanag? Ayaw ko lang mag-abala sa iyo. Bukod dito, kailangan ni Yana ng pahinga at katahimikan. Mukhang kahina-hinala yan? Desperado kang iligtas ang iyong anak, pero ayaw mong patunayan ng kahit sino? Binibining Santos, tama ba ang pahayag ni Binibining Reyes? Ang iyong anak wala bang anumang sakit? Nagpapanggap lang para makakuha ng pera? Ako. Hindi. Tinawag kita rito. Bakit kinakampihan mo siya? Hindi tama yan. Sumasabay lang ako sa uso. Dahil gusto mong panindigan na may malubhang sakit ang iyong anak at ayaw mong aminin na nagsisinungaling ka, sige, subukan mong makipagpustahan sa akin? Anong pusta? Isang livestream. Anong ibig mong sabihin? Pagkalipas ng 3 araw, Pupunta tayo sa silid ng iyong anak sa ospital at ipa-livestream ito para sa lahat. Kung totoo ang sinasabi mo, 70,000 piso para sa paggamot, ako ang magbabayad. Bukod pa rito, bibigyan kita ng dagdag na 60,000 piso. Sapat na para sa iyo at sa iyong anak upang mabuhay pagkatapos. Ngunit kung nagsisinungaling ka, iyan ay pandaraya at ang ibig sabihin niyan ay pagkakakulong. Binibining Santos, tungkol sa panukala ni Binibining Reyes, tinatanggap mo ba? sige, magpustahan tayo. Akala mo ba takot ako sa iyo? Pagdating ng panahon, huwag kang mag-atubiling umatras. Ako, si Nika Reyes, lagi kong tinutupad ang aking salita. Aanyayahan ko ang mga mamamahayag upang saksihan
Ito ay ililive stream. Hayaan ang lahat na makita ang tunay na katotohanan. Febe Santos, lagi mong gustong manipulahin ang opinyon ng publiko, hindi ba? Kaya palalakihin ko ito. At hayaang maramdaman mo kung ano ang pakiramdam kapag bumalik sa iyo ang iyong ginawa. Tingnan ninyo, lahat. Ito ang aking Yana. Hindi ako nagsinungaling. Ang kawawang bata, napakaawa. Si Febe pala ay nagsasabi ng totoo. Bakit wala pa si Nika Reyes? Umatras ba siya? Bilisan mo at dalhin ang pera para iligtas ang bata. Akala ko tama si Nika Reyes, ngunit nagkamali ako. Napakabata pa. Paano nila siya gagamitin para sa isang palabas? Hindi tumakas si Nika Reyes, hindi ba? Tiyak nakita niya ang ating live stream at alam niyang mali siya, kaya takot siyang pumunta. Gumawa siya ng malaking eksena tungkol sa pag-livestream, ngunit sa huli, siya ang umatras. Nakakadiri. Si Nika Reyes ba talagang pabalik sa kanyang salita? Ang buhay ni Yana ay nakasalalay sa perang iyon. Sino ang nagsasabing babalik ako sa aking salita? Sinong nagsabing sumira ako sa aking pangako? Nika, andiyan ka na sa wakas. Tingnan mo mismo. Ito ang aking Yana. Ano pa ang masasabi mo? Halika, magbayad ka na. Dahan-dahan lang. Hindi ikaw ang magpapasya kung malubha ba ito. Tanging isang profesional na doktor ang makakapagkumpirma niyan. Yumi, kunin mo ang doktor. Anong ibig mong sabihin? Si Yana ay nasa ganitong kalagayan na at gusto mo pa siyang pagdaanan ito. Ayaw mo bang magbayad? Nagdadahilan ka lang ba para maantala? Gusto ko lang kumpirmahin ang kalagayan para walang gagamit ng awa bilang kapalit. May punto si Binibining Reyes. Hayaan mong suriin siya ng doktor, kumpirmahin ito, para walang hindi pagkakaunawaan. Nakahiga na si Yana sa ospital at hindi ka pa rin naniniwala? Suriin mo. Ang pasyenteng ito ay tunay na malubha ang sakit at kritikal ang kanyang kalagayan. Kailangan niya ng agarang operasyon at sa konserbatibang pagsasalita, ang operasyon at rehab ay nagkakahalaga ng higit pa sa 70,000 piso. Nika, akala mo hindi ako handa? 70,000 piso pampagana lang iyan. Babayaran mo ang perang ito gusto mo man o hindi. Narinig mo iyon? Kahit ang doktor ay nagsabi niyan, ano pa ang masasabi mo? Ang doktor na ito ay hindi sapat na profesional. Tiningnan lang niya ng mabobilis at gumawa ng diagnosis ng walang tamang pagsusuri. Paano mo matutukoy ang isang malubhang sakit na ganyan? Kaya ngayon hindi ka na nagtitiwala sa doktor, tama? O ikaw ay isang manloloko lang na hindi man lang nagbabalak tulungan si Yana? Dahil sinabi ng doktor na malubha ito, tama na iyon. Kaya ganoon kaseryoso. Nika Reyes, magbayad ka na. Huwag nang patagalin ang paggamot sa bata. Dati naming pinaghinalaan si Febe Santos. Ngayon kinumpirma na ng doktor. Nika Reyes, may sasabihin ka pa ba? Magbayad ka at iligtas ang bata. Nagkamali ako kay Binibining Santos. Dahil si Yana ay may malubhang sakit, alam ko isang nangungunang espesyalista sa bata sa bansa. Bakit hindi natin ilipat doon si Yana ngayon? Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. At saka, ito ay aking pagkakamali. Upang makabawi, bukas mag-live ako muli at personal kong ibibigay ang bank card kay Binibining Santos. Si Binibining Reyes ay may konsensya. Alam niya kung paano ayusin ang mga bagay. Ang galing. Isang nangungunang espesyalista. Tiyak na magiging maayos ang bata. Si Febe Santos ay hindi kayang magsuhol ng doktor. Malamang may sumusuporta sa kanya. Kung gayon, maglalagay ako ng pain at tingnan kung sino ang nagtatago sa dilim, sino ang nasa likod ng lahat. Hindi natin siya maililipat. Kakaiba naman iyang sabihin. Ang antas ng pangangalaga ng isang nangungunang espesyalista ay mas mahusay kaysa dito. Ang paglipat na ito ay para rin matulungan si Yana na makabangon ng mas mabilis. Bakit ayaw mong pumayag? Ayaw mo bang si Yana ay makatanggap ng pinakamahusay na paggamot? Binibining Santos, ayon sa mga regulasyon, kung sadyang tumanggi kayo sa isang mas mahusay na plano ng paggamot na magdulot ng paglala ng kondisyon ng pasyente o kahit kamatayan, ang inyong mga aksyon ay bumubuo ng sinadyang pagpatay sa pamamagitan ng pagpapabaya. Kailangan ninyong pasanin ang katumbas na legal na pananagutan. Hindi ko. Nag-aalala lang ako.
Hindi kayang tiisin ni Yana ang gulo. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Hindi mo pwedeng ipagpaliban ang paggamot niya dahil lang natatakot ka sa abala. Tawagin ang mga tauhan. Maghanda sa paglipat kay Yana. Hindi! Huwag mong hawakan ang anak ko. Nanay, bakit ka umiiyak? Yana, masakit ka na at pinapahirapan ka pa rin nila. Lahat sila ay inaapi tayo. Isang mahirap na byuda at ang kanyang munting anak. Doktor, bilisan mo. Iligtas mo ang aking anak. Pakiusap. Lumabas kayo! Lumabas kayo! Lahat kayo, lumabas. Kasalanan ninyo ang lahat. Kung may mangyari sa aking anak, hindi ko kayo patatawarin. Nang banggitin namin ang paglipat, pinalayas nila kami nang hindi humihingi ng kahit piso. Alam ko na, may kakaiba kay Febe. Huwag kang mag-alala. Kahit sino man, sabay-sabay nating ibabagsak silang lahat. Kumusta na? Nagtagumpay ang plano. Kumpirmado na. Dahil sa sakit ni Yana, Nika ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Ang konektado kay Febe ay si Marco Reyes. At sila pa ay nasa relasyon. Si Nika, hindi napansin, di ba? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Noong si Nika ay nagbanggit ng paglipat, nagkunwari agad ako na inaatake si Yana. Pinalayas ko lahat. Bukas, hintayin mo na lang ang pera mo. Sige. Kapag tapos na, babayaran ko ang operasyon ng anak mo at babayaran ang mga utang mo. Ang anak ko lang ang tutulungan? At ako? Huwag kang mag-alala. Papakasalan kita. Nika, hindi ka maniniwala dito. Si Febe Santos ay dinala ni Jose Reyes. At saka, si Febe Santos at si Marco ay may relasyon. Nag-record ako ng video para sa'yo. Grabe. Talagang gagawin niya ibenta ang sarili niyang anak para sa pera. Oo nga. At nalaman ko rin si Yana ay nangangailangan ng isang maliit na operasyon, pero hindi naman gaanong seryoso. Si Febe Santos ay pinapahaba ito, at hindi ginagamot si Yana para lang matulungan si Marco na magpakitang gilas. Kaya, sa una ay plano nilang gamitin ang pagkakakilanlan ni Febe Santos para lokohin ako para makuha ang pondo. Hindi nila inaasahan na ang taong si Febe Santos ay ginugulo sa bangko ay ako pala. Kaya nabigo ang kanilang plano. Eksakto. At nang mabigo ang panloloko, napagpasyahan nilang gumamit ng isang pampublikong iskandalo para ikaw ay masiraan ng bait. Pagkatapos, si Jose Reyes ay natural na makukuha ang mana ng iyong mga magulang. Yumi, kunin mo lahat ng ebidensya ngayong araw at ayusin mo. Bukas, gagawin ko silang mawalan ng lahat sa harap ng lahat. Si Marco, hindi naman masasaktan ng babaeng iyon, di ba? Tatay, huwag kang mag-alala. Siya, matandang babae lang siya na sumasabit sa isang mayamang lalaki. Pumunta ako sa bangko para sa isang bagay. Nagpakita ng kaunting pera at gumapang siya sa akin. Ngayon ay lubos na siyang nakatuon sa akin. Walang problema. Mabuti. Kapag tapos na ito, iiwan natin siya sa unang pagkakataon. Si Nika Reyes ay hindi pa nagsususpetsa, di ba? Hindi. Sinabi niya sa kanyang sariling livestream na gusto niyang tulungan si Yana. Screenshotted ko ito bilang ebidensya. Kung maglakas loob siyang umatras, guguluhin namin siya araw-araw. Sa kalaunan ay masisira siya. Mabuti. Napakabuti. Kapag nakuha natin ang mana at nabayaran ang utang, ang natitira nating buhay ay magiging maayos. Tio, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Narinig ko kay Marco na nanonood ka ng livestream. Nag-charity ka at hinaras ka, di ba? Kaya pumunta ako para tingnan ka. Ganon ba? Akala ko, pumunta si Tio para pagtawanan ako. Siyempre hindi. O anak, simula nang mamatay ang mga magulang mo, inalok kong ako ang mamahala ng mana mo. Halos hindi ka na nakikipag-ugnayan sa amin. Ako ang sarili mong tiyo. Sasaktan ba kita? Hindi mo ako sasaktan. Totoo yan. Pero gusto mo ang pera ko. Oo, tama si Tio. Hindi mo ba nakikita si Nika Reyes?
At naglakas loob ka pa rin kumindat sa akin, aking sinta? Kilala ba kita? Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala? Di ipapakilala kita. Ito ang bida sa live stream ngayon. Binibining Santos. Nika, kailan magsisimula ang live stream? Huwag kang mag-alala. Kapag tapos nang mag-setup si Ginoong Cruz, magsisimula na tayo. Siya, pupunta muna ako sa banyo. Titingnan ko yon. Marco, humanap ka ng pagkakataon para balaan ang babaeng yan. Kung sisirain niya ang plano ko ngayon, wala siyang makukuhang isang sentimo. Siya, Kung wala na akong ibang pagpipilian, hindi ko sana pinili ang aking sinta. Sige, maari na nating simulan ang live stream ngayon. Marco, gaano pa ba tayo maghihintay? Miss na miss kita. Febe, tumagal ka pa. Malapit na tayo. Kaya, kapag si Nika Reyes ay naibigay na ang mana, pakakasalan mo ba talaga ako? Huwag mo akong lokohin. Febe, syempre, gagawin ko. Ang bait mo sa akin. Kapag naibigay na ni Nika Reyes ang mana, magpapakasal na tayo agad. Sumusumpa ako, hindi kita pahihirapan, kahit kaunti. Pero, mas matanda ako sa iyo ng ilang taon at hiwalay na may anak. Hindi mo ba iniisip na tayo ay may malaking agwat ng edad? Sa hinaharap, magsasawa ka ba sa akin? Paano ako magsasawa sa iyo, Febe? Mayroon kang mature na alindog. Mas kawili-wili ka kaysa sa mga babaeng iyon. Kaya, kapag tapos na ito, kukuha ako ng tao para gawin ang operasyon ni Yana. Ito ay maliit na issue, pero kailangan pa rin nating alagaan ito, di ba? Marco, ang bait mo sa akin. Nika, handa na ang lahat. Naihanda ko na ang ebidensyang video. Iko-connect ko ito sa TV. Sige, sundin ang plano. Ang live stream ngayong araw ay upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad kay Binibining Febe Santos at kasabay nito mag-donate ng pera sa kanyang anak, si Yana. Marco, gaano pa ba tayo maghihintay? Miss na miss kita. Febe, tumagal ka pa. Malapit na matapos. Binibining Santos, ang lalaki sa video ay kapatid mo, Binibining Reyes, di ba? So ano ang relasyon ninyo? At saka, ano ang ibig mong sabihin sa video sa isang bagay na malapit ng magtagumpay? Febe Santos, so ganyan ka pala sa kapatid ko? So mula pa sa simula, ang habol mo ay ang mana ng tatay ko. Hindi totoo iyan. Si Yana ay talagang may sakit. Kailangan niya talaga ng operasyon. Hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Tio Marco, akala ko magkakapamilya tayo. Hindi ko akalaing makikipagsabuatan ka sa isang tagalabas para dayain ako. Hindi ganoon. Peke lahat yan. Ang video na ito ay gawa ng AI. Lahat ng ito ay imbento lang. Ginoong Reyes, pakisagot ng direkta. Ang mga imahe at dialogo sa video ay malinaw at nakikilala. Sabi mo ito ay gawa ng AI. May ebidensya ka ba? Gayun din. Kayo ni Binibining Santos ay may agwat na mahigit 10 taon. Seryoso ka ba sa relasyong ito? At ikaw, Febe Santos, noong malaman kong may sakit si Yana, taos puso kong gustong tulungan ka. Hindi ko akalaing gagamitin mo si Yana ng ganoon. Sinira mo ang tiwala ko. Iligtas mo ang sarili mong anak na lalaki. Hindi, pakiusap. Tapos na. Ganap na tapos. Binibining Santos, lagi ka bang naghahabol sa ari-arian ni Binibining Reyes? Gamit ang sakit ng anak mo para makapag-asawa ng mayaman? Hindi ka ba natatakot na si Ginoong Reyes, na mahigit 10 taong mas matanda sa iyo, ginagamit ka lang? Kalokohan yan. Mahal ako ni Marco. Binibining Santos, kaya inaamin mo ang relasyon mo kay Marco, at inamin mo na rin na nagkasundo kayo laban kay Binibining Nika Reyes. Siya ang naunang gumanyak sa akin. Marco, anong sinasabi mo? Ipinangako mong pakakasalan mo ako. Niloloko mo ba ako? Ginang? Ilang taon na ba kayo? Bata ako at gwapo. Kumakain ka ng bata.
Baliw ka ba? Nika, siya yun. Pinalabas nila akong magplano laban sa'yo. At sinabi niya sa akin na babayaran mo ang operasyon ni Yana. Ganoon ba, Tiyo? Dalawang tanga. Lahat? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tara, pamilya tayo. Huwag na nating pag-usapan ang mga pakana. Tungkol naman sa mana, bago pumanaw ang aking kuya, naglaan siya ng bahagi para sa akin. Hindi yan sinabi sa akin ng tatay ko. Bago siya namatay. Nika? Noon, nawala ang dalawa mong magulang at talagang nakakaawa. Kaya, hindi ko na binanggit. Ngayon, may problema ako sa negosyo ko at gusto kong kunin ang nararapat sa akin. Hindi ka naman tatanggi, di ba? Kung may iniwan nga sa'yo ang tatay ko, diretso mo na sana hiningi sa akin. Bakit kailangan pang dumaan sa ibang tao at linlangin ako sa ngalan ng kawang gawa? Matagal na kasi. Natakot akong hindi ka maniniwala. Gusto kong ipasundo sa kasintahan ni Marco ang iyong opinyon, pero napaka-inutil niya, kaya lalo ka lang nagkamali ng intindi. Tiyo? Sigurado ka bang may bahagi ka sa mana? Siguradong sigurado. Ang tatay mo mismo ang nagsabi sa akin noon. Paano magiging peke iyon? Dahil sigurado ka, paano mo ipapaliwanag ang testamento na ito? Ano? Anong testamento? Hindi mo man lang alam? Bago pumanaw ang tatay ko, gumawa siya ng testamento. Nahinaw na nakasaad doon na ang lahat ng mana ay mapupunta sa akin at walang kinalaman ang iba. Paano? Paanong may testamento? Tiyo, normal lang na hindi mo alam. Dahil ang testamento na ito ay laging iniingatan ng matalik kong kaibigan, si Yumi Abogado Cruz. Ngayon ko lang ito nakuha. Ang tatay ni Binibining Nika Reyes, bago siya mamatay, ay gumawa ng notarized testamento sa aking law firm. Iniwan niya lahat ng kanyang ari-arian kay Binibining Nika Reyes. Alam niyang susundin mo ang mana ni Nika para hindi mo siya saktan. Pumayag siya ng pasalita na bigyan ka ng pera. Ito, paano nangyari ito? Tiyo? Akala mo hindi alam ng tatay ko na lihim mong inilipat ang kanyang pera para sa sugal? Alam niya lahat, kaya sa testamento na ito, hindi siya nagplanong mag-iwan sa iyo ng kahit ano. Ikaw. Nika, kasalanan ko lahat. Dahil malinaw na sa iyo lahat ang mana, hindi na ako makikialam at hindi ako kukuha kahit isang sentimo. Gabi na. Sige, aalis na ako. Tiyo, huwag kang magmadali. Bago magsimula ang livestream, may ilang tao na naghanap sa iyo. Inalagaan ko sila saglit. Ngayon, makikilala mo na sila. Jose Reyes, yung 300,000 piso na inutang mo sa akin bilang mapanlinlang na pautang, kailan mo babayaran? Kino? Pakiusap, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Wala talaga akong pera. Tingnan mo. May pera siya. Sa kanya ka humingi. Iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang ang malaking mana. Tiyak na mababayaran niya ito. Lintik ka. Ang perang inutang mo, bakit naman babayaran iyon ni Binibining Reyes? Wala nang usapan. Dalhin na siya. Alagaan ninyo siya. Kapag nakaipon na kayo ng pera, saka lang namin siya pakakawalan. Tatay. Huwag mo akong kaladkarin. Wala akong inutang. Wala akong kinalaman dyan. Nika, ang sakit ni Yana ay hindi naman ganoon kaseryoso. Ngunit kailangan talaga namin ng pera. Hindi ko pa nababayaran ang aking mga utang. Wala na talaga akong pera. Nakalimutan ko na iyon. Nika, alam kong ikaw ang pinakamabait. Eto, tingnan mo. Tingnan mo. Ano? Ang operasyon ni Yana ay minor lang at sa aftercare, sapat na ang 30,000 piso. At nalaman ko rin na ang ipon ni Binibining Santos at mga financial products kapag pinagsama-sama, umabot din sa eksaktong 30,000 piso. Peke lang lahat yan. Wala akong ganoon karami, Nika. Mukhang hindi talaga alam ni Binibining Santos ang sarili niyang mga ari-arian, di ba? Paglinawin ko,
kaya mong bayaran ang operasyon ng anak mo. At tungkol sa relief fund na orihinal na para kay Yana, idodonate ko lahat sa mga mas nangangailangan. Hindi pwede. Akin dapat ang perang yan. Nika Reyes, sino ka para magdesisyon kung saan mapupunta ang pera? Bitawan mo ko. Nika, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ko. Wala na talaga akong paraan. Pagkatapos bayaran ang operasyon ni Yana, wala na akong matitira kahit isang sentimo. Hindi pa nababayaran ang mga utang. Ngayon, wala na akong pambili ng pagkain. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Konting tulong lang? Pasensya na, hindi kita matutulungan. Maghanap ka ng iba. Nika, alam kong mali ako. Noon, hindi ko talaga sinasadya na paghirapan ka. Pero maaari mo ba akong hayaang magutom kaming dalawa ni Yana? Nasa ospital pa si Yana. Hinihintay ako. Katawa-tawa. May mga kamay at paa ka naman. At malusog ka naman. Ang alam mo lang ay magmakaawa para buhayin ang anak mo? Hindi ka ba pwedeng maghanap ng trabaho at kumita ng pera? Nika, hindi naman kailangan ang maliit na halagang ito. Para sa'yo, maliit na bagay lang ito. Pwede mo ba akong tulungan ng isang beses pa? Pwede bang sumakay ka na? Sino ba ang hinaharangan mo? Hindi mo ba nakikitang traffic na? Bilisan mo. Pwede bang tumabi ka muna? Huwag mong harangan ng entrance. Grabe na ang mga nasa likod. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ako aalis. Siya, papasukin ko muna at iparada ang sasakyan. Tapos mag-uusap tayo, okay? Hindi mo ba nakita? Nagmamadali ang mga nasa likod. Hindi ka pwedeng humarang dito. Nika, pwede mo ba akong bigyan ng pera ngayon? Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses, hindi kita matutulungan. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit ka pumayag noong una? Kung hindi mo ako binigyan ng pag-asa, mawawalan ba ako ng ibang pondo? Kung hindi dahil sa iyo, naoperahan na sana ang anak ko at hindi ako magkakautang ng ganyan. Kaya, kasalanan ko na ba? Kung hindi mo kasalanan, kasalanan ko ba? Feby Santos, kung hindi dahil sa akin na umabot ng tulong, ang mga gastusing medikal ng anak mo sana ay naubos na noon pa. Alam mo ba yon? Akala mo ba aabot ka ngayon para gawin ito sa akin? Nika Reyes, sigurado ka bang hindi mo ako tutulungan? Hindi. Nika Reyes, kung hindi mo ako tutulungan, papahirapan din kita. Asido, Tama, nababaliw ka ba? ito ay maliit na leksyon para sa iyo dahil hindi ka tumulong sa nangangailangan. Bitawan mo ako! Kumusta, pulis ba? Gusto kong mag-ulat ng krimen. May sumubok pumatay sa akin. Anong kinalaman ko diyan? Hindi ko ibinuhos ang asido. Mali ang tao mo. Pakawalan mo na ako. Pulis, alam kong mali ako. Nalito lang ako sandali. Pwede mo ba akong pakawalan? Ang anak ko ay naghihintay sa akin sa ospital. Kung hindi dahil sa babaeng ito, na nangakong magbabayad para iligtas ang anak ko at sa kabinali ang kanyang salita, hindi ako mapipilitang nasa bingit at gawin ito. Kahit mali ako, ang ugat ay siya. Hindi ko kasalanan. Maawa ka. Pakawalan mo na ako. Binibining Santos, ang pagtulong sa iyo ay kabutihan at ang hindi pagtulong ay karapatan nila. Bukod, wala siyang utang sa iyo. Kahit tumanggi siyang tustusan ka, hindi mo pwedeng sadyang sakta ng iba. Yun ang hangganan. At nagbuhos ka ng sulfuric acid. Sadyang inilalagay sa panganib ang buhay ng iba, ang ganoong gawa ay bumubuo ng sinadyang pagpatay. Naiintindihan mo ba? Pero, hindi ko talaga sinasadya. Nagpadala lang ako sa emosyon. Hindi. Mula nang kunin niya ang asido, ito ay sinadyang pagpatay. Hindi ko siya palalampasin. Dapat siyang magbayad para sa ginawa niya. Pulis, gusto kong formal na magsampa ng kaso laban kay Feby Santos para sa sinadyang pagpatay.
Nagsisinungaling ka! Ikaw ang masama! Pinanood mo ako na hindi mabayaran ang utang ko at makulong. Ang anak ko ay mamamatay sa gutom. Ikaw ang masama! Ikaw dapat ang sentensyahan. Ang sarili mong katangahan ang nagdala sa iyo sa utang na ito. Anong kinalaman ko dyan? At saka, Pulis, Febe Santos, nakipagsabwatan kina Jose Reyes at Marco Reyes para dayain ako. Narito ang ebidensya. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, Febe Santos, pinaghihinalaan ka ng pandaraya at sinadyang pagpatay. Ililipat ka namin sa hukuman para sa disposisyon. Nika? Alam kong mali ako. Hindi na ako mangangahas gawin ulit. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ako. Kung makulong ako, walang tatanggap sa akin paglabas ko. Hindi ako makakaya. Febe Santos, ang buhay mo ay hindi kailanman sinira ng iba. Ikaw mismo ang sumira nito ng paunti-unti. Ito ang kasabihan para sa iyo. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Paano ka makakaasa na makapunta sa langit? At malinis ang aking konsensya. Simula ngayon, kapayapaan na lang ang hinahanap ko.